Papa Dudut. Ako po si Ramir, matagal na po akong tagahanga ninyo at palagi ko po kayong inaabangan sa Facebook tuwing alas 12 ng hapon. Lagi rin po akong nakangiti habang nakikinig sa mga kwento sa Barangay LS. Kaya po naisipan ko na ipadala na rin ang kwento ko sa inyo. Hindi ko na po mabilang ang love stories na narinig ko sa inyo. Kaya ngayon po ay gusto ko naman sanang ibahagi ang naging love story ko. Lumaki po ako sa isang maliit na isla sa Cebu. Medyo mahirap po ang buhay namin kasi ang tatay ko po ay isang welder at ang nanay ko naman ay naglalako ng isda. Tatlo po kaming magkakapatid. Pero yung dalawang kapatid ko po ay nasa Cebu City na at nagtatrabaho. Ako po yung naiwan dito sa isla dahil mas tahimik at payapa po dito. Hindi kagaya ng syudad na puno ng ingay at sobrang magulo. Pagkatapos ko pong makagraduate ng high school, nagtrabaho po ako sa isang bakery na 15 minutes ang layo mula sa bahay namin. Wala po kasi kaming sapat na pera para ipagpatuloy ko pa ang kolehiyo. At yung pinapadala ng mga kapatid ko ay sapat lamang sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya naman po kinailangan kong magsikap at maghanap ng paraan para makapag-survive at makapag-ipon ako. Isa po akong baker, Papa Dudut. Tuwing madaling araw, pumupunta na po ako sa bakery para magtrabaho. Dito ko po nakilala si Ellie, yung katrabaho ko sa bakery. Ako po yung baker. Siya naman po yung nagbabantay ng mga paninda. Kadalasan kaming dalawa lamang po ni Ellie ang naiiwan kasi hindi naman kalakihan ng bakery na pinagtatrabahuhan namin ng panahon na yon. Si Ellie po ay nakapagtapos ng kolehiyo sa isang maliit na college dito sa isla namin. Pero kahit nakapagtapos na siya ay napilitan pa rin siyang magtrabaho sa bakery dahil wala naman talagang ibang magandang opportunity dito sa isla. Kahit na hindi ito ang pangarap niyang trabaho ay hindi siya nagreklamo at patuloy na nagsikap para sa pamilya at sa sarili niya. Tuwing nakakausap ko po si Ellie, parang nawawala lahat ng pagod at problema ko. Hindi ko po nararamdaman ang hirap ng buhay kapag nandyan siya. Parang may magic po siya na nagpapagaan sa lahat ng bagay. Mas lalo po akong naging porsigido at mas ginanahang magtrabaho dahil po sa kanya. Kung ano-ano lang po ang mga pinag-uusapan namin ni Ellie. Minsan ay mga simpleng bagay lamang tulad ng mga nangyayari sa araw-araw sa bakery o kaya naman ay tungkol sa buhay sa isla. Pero hindi ko po akalain na unti-unti na palang lumalalim ang usapan namin, Papa Dudut. Uy, Ellie! Buti naman at napaaga ang dating mo ngayon. Kanina pa kasi ako nababagot dito eh. Wala man lang akong makausap. Paano ba naman hindi mapapaagang dating ko dito? Rinding-rindi na ako sa boses ni na Mama at Papa. Ha? Bakit? Ano nangyari? Ito kasi sina Mama at Papa eh. Nagre-reklamo sila kasi hindi raw sapat yung perang iniaabot ko sa kanila. Yang mama at papa mo talaga? Kung alam lang sana nila ang hirap na dinadanas mo para lang makapag-abot ka ng pera sa kanila. Hindi kaya madali yung halos ilang oras ka nagbabantay dito sa bakery? Wala akong magagawa eh. Sila rin naman ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng kolehiyo. Siguro, mag-overtime na lang ako para mas malaking may abot ko na pera sa kanila. Pero wag na wag mong kalimutan ang sarili mo ha. Hindi masama kung sarili mo naman ang isipin mo paminsan-minsan. Thank you sa concern ha. Mabuti na lang talaga't nandito ka. Kasi kung wala ka, siguro patagal na ako nasiraan ng bait eh. Feeling ko kahit mabaliw ka pa maganda ka pa rin. Loko-loko ka talaga. Nga pala Ellie, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit? Ano yun? Alam mo naman siguro na mag-iisang taon na simula nung magtrabaho tayo dito sa bakery, di ba? Ha? Oo. Tungkol saan ba to ha?
Tapos tuwing may problema ka, palagi naman ako nakikinig. Palagi naman ako nandito para sa'yo, di ba? Alam mo, naguguluhan na ako sa'yo. Kailangan mo na yata magpahingi. Pagod lang yan, Ramir. Paano ba naman kasi halos 4 hours ka lang yata natutulog sa isang araw kasi daig mo pa yung kalabaw sa sipag mo magtrabaho. Siguro kulang nga ako sa tulog, pero nasa tamang wisyo pa rin naman ako, no? Alam mo, humahaba lang ang usapan na to eh. Magsalita ka na kasi. Ano ba yun, ha? Eto na, maglalakas loob na ako na sabihin sa'yo to. Diretsuhin mo na kasi ako. Gusto sana kitang ligawan. Ano? Alam mo, sa totoo lang, nanginginayang ako sa bawat araw na lumilipas na hindi ko nasasabi sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Kaya ako naglalakas loob na sabihin sa'yo to kasi ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Ramir, ganun din naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Seryoso ka? Oo, hindi ka naman kasi mahirap mahalin. Mabait ka at marunong ka makinig. Pero kasi, Kasi ano? alam mo naman na umaasa ang mga magulang ko sa akin, 'di ba? Hindi na nga ako maganda ugaga sa pagtatrabaho para lang makapag-abot ako ng pera sa kanila. Hindi naman sa nagrereklamo ko pero kasi malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ko at gusto kong ituon ang lahat ng atensyon ko sa kanila. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi rin naman masama kung iisipin mo ang sarili mo paminsan-minsan. At isa pa, pwede ka pa rin naman tumulong sa kanila kahit tayo na. Anong tayo? Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Hindi pa, kasi hindi ka pa naman pumapayag eh. Ay naku, ang kulit mo. Sige na nga. Ha? Oo na nga. Pumapayag na ako na ligawan mo ko. Sa wakas! Thank you, Ellie! Hindi mo pagsisisihan to. May magagawa pa ba ako? Iisa lang naman tayo ng pinagtatrabahuhan eh. Sigurado ako na araw-araw mo rin naman akong kukulitin. Kaya ayan na, pumapayag na ako. Okay ka na? Masaya ka na? Sobra! Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Nga pala, sasamahan na kita mag-overtime mamaya. Ha? Bakit naman? Masama ba na gusto ko itang samahan? Ay nako, mapapagod ka lang. Tingnan mo nga yung eye bags mo, ang lalim-lalim na. Ano ka ba? Huwag mo na akong isipin. Huwag kang mag-alala kasi ibibigay ko sa iyo ang perang kikitain ko sa pag-overtime. Nang sa ganun, mas malaki ang maibigay mo sa mga magulang mo. Sobrang saya ko po noong araw na yon nang pinayagan ako ni Ellie na ligawan siya. Ilang buwan lang ang lumipas at sinagot na rin niya ako sa wakas, Papa Dudut. Sobra-sobra ang pagmamahal ko kay Ellie noon. Kasi tuwing day off ko, imbes na matulog ay pinapasyal ko pa siya sa buong isla para mapasaya siya. Ang saya-saya ko talaga noon at sigurado naman akong ganon din siya sa akin. Pero nagkaroon po ng problema sa relasyon namin nang ipinakilala na ako ni Ellie sa pamilya niya. Malaki ang pamilya ni Ellie, nandyan ang nanay, tatay, 3 kapatid niya, mga anak ng mga kapatid niya. Siguro'y aabutin tayo ng umaga kung iisa-isahin ko pa. Wala naman po akong problema sa laki ng pamilya ni Ellie. Kasi sanay naman tayo sa ganitong tradisyon bilang mga Pilipino. Pero nagkaroon po ako ng problema nang napansin kong hindi ako gusto ng pamilya niya. Palagi nagpaparinig ang mga magulang ni Ellie na wala raw mapapala si Ellie sa akin. Kasi isa lang daw akong baker sa isang maliit na bakery. Hindi pa ako nakapagtapos ng high school at sobrang salat daw ng kinalakhan kong pamilya. Kahit po si Ellie mismo ay hindi nakaligtas sa mga masasakit na salita ng mga magulang niya. Na-witness ko po mismo kung paano siya pagsalitaan ng mga ito. Sinabihan siya ng sarili niyang pamilya na boba raw siya. Kasi kahit nakapagtapos siya ng kolehiyo, hindi naman daw niya nagamit ang diploma niya. Sinabihan pa siya ng tanga siya sa pagpili ng lalaki. Pero ang mas nakakagulat doon ay mukhang hindi nasasaktan si Ellie sa mga sinasabi ng pamilya niya. Parang normal lang sa kanya at maganda pa rin ang tingin niya sa kanila. Palagi niyang iniisip na may utang na loob siya sa pamilya niya. Sa totoo lang ay kabaligtaran kami ni Ellie. Kung siya ay matyaga at kaya niyang tiisin ang mga panlalait at negatibong komento sa kanya. Ako naman po ay masyadong sensitibo. Nagtitimpi na lamang po ako kasi kahit mahirap ako, ang pinakaayaw ko ay yung minamaliit at
yinuyurakan ng pagkatao ko. Aminin ko sa inyo, Papa Dudut, na sobrang nasaktan ako tuwing pinaparinggan ako ng pamilya ni Ellie. Pero tinitiis ko po ang lahat ng yon kasi mahal na mahal ko talaga si Ellie. At gusto kong magtagal ang relasyon namin at siyang magiging katuwang ko hanggang sa pagtanda. Pero alam niyo naman po, tao lamang ako, napupuno at nasasaktan. Ilang buwan ko ring tiniis ang panlalait ng pamilya niya, hindi lang ng mama at papa ni Ellie kundi pati na rin ng mga kapatid niya. Silang lahat po ay ayaw sa akin. At dumating na nga po ang panahon na kinausap ko na si Ellie tungkol sa bagay na ito, Papa Dudut. Mahal, ba't nakasimangot ka dyan? Ayusin mo naman mukha mo, mahal. Baka mawalan tayo ng customer dito sa bakery. Sige ka. Sorry talaga, mahal. Hanggang ngayon, hindi pa rin kasi nawawala sa isip ko yung sinabi ng mga magulang mo eh. Ramir, mahal, pagpasensyahan mo na lang sila mama at papa. Sigurado naman ako na hindi nila sinasadya yun eh. Anong hindi sinasadya? Paulit-ulit na nga nila akong pinaparinggan na wala raw ako naabot sa buhay at hindi raw tayo bagay sa isa't isa. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral habang ikaw college graduate. Sobra ako nanliliit sa sarili ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi nila tungkol sa akin. Ikaw talaga, palampasin mo na lang. Alam mo naman ng mga matatanda, 'di ba? Paminsan-minsan walang filter yung mga pinagsasasabi nila. Pero sigurado naman ako na matatanggap ka rin nila. Isang malaking suntok sa buwan yan. Ay, nga pala mahal, may gusto sana pala akong sabihin sa'yo. Bakit? Ano yun? Napagtanto ko kasi na siguro mas makakabuti kung sa syudad na tayo magtatrabaho. Ano? Tigil-tigilan mo nga ako, Ramir. Biglaan naman yata yan. Hindi. Pakinggan mo kasi muna ako, mahal. Isipin mo ang tagal na natin nagtatrabaho dito sa bakery. Pero ni minsan hindi nadadagdagan ang sahod natin. Tapos kahit anong kahit natin sa pag-overtime, parang hindi naman tayo maasenso. Ramir, ayokong iwanan ng pamilya ko. Kung gusto mo pumunta sa syudad, gawin mo mag-isa mo. Ellie naman, hindi ka na menor de edad. Pwede ka pa rin naman tumulong sa pamilya mo kahit nasa syudad tayo Pero iba pa rin yung nakikita ko sila araw-araw. Sandali nga lang, nagkakaganito ka ba dahil sa mga sinasabi ng mga magulang ko sa'yo? Sobrang sensitive mo naman yata. Magpakalalaki ka nga. Aaminin ko, oo. Nasasaktan ako tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi ng mga magulang mo tungkol sa akin. Pero Ellie, hindi kasi ganun yun eh. Hindi na tayo bumabata. At gusto ko na rin makapag-ipon ng maayos at bumuo ng sarili nating pamilya. Naiintindihan mo naman kung saan ako nanggagaling, di ba? Pero Ramir, kailangan ko pang bumawi sa mga magulang ko. Hindi ko pa sila nasusuklian sa lahat ng ginawa nila para sa akin eh. Hindi ko nga alam kung bakit nanghihingi pa ng pera yung mga magulang mo. Sapat naman na yung natatanggap nila na ayuda buwan-buwan. Pero kung ang pagtulong sa kanila ang magpapasaya sa'yo, hindi na kita pipigilan. Pwede mo naman silang tulungan habang nagtatrabaho tayo sa syudad, di ba? Sige na nga, pag-iisipan ko. Pero saan naman tayo maghahanap ng maupahan? May pera ba tayo? Saan tayo magtatrabaho? Sobrang hassle, Ramir. Ang dami-dami na naman kailangang ayusin. Napag-isipan ko na yan, mahal. Nasa syudad yung dalawa kong kapatid. Yung isa nagtatrabaho bilang staff sa isang hotel. Tapos yung isa naman, nagtatrabaho sa convenience store. Sigurado ako matutulungan nila tayo. Pwedeng-pwede ko silang tawagan anytime. Ramir naman eh. Oh, ako na nga ang bahala, di ba? Ano pa ba ang pinoproblema mo, mahal? Hindi ko alam kung paano to ipapaliwanag sa mga magulang ko. Sigurado kong mabibigla yung mga yun. Kung wala kang lakas ng loob para sabihin sa mga magulang mo yung plano nating magtrabaho sa syudad, gusto mo ba na ako na mismo ang kumausap sa kanila? Ay naku, wag na. Ayoko na ng gulo. Baka may masabi na naman sila tungkol sa'yo. Mahal, makinig ka sa akin. Alam kong mahal na mahal mo ang pamilya mo at sobrang laki ng utang na loob mo sa kanila. Pero mahal, hindi naman kasi pwede na habang buhay ka na lang na nasa poder nila. Huwag ka matakot kasi andito naman ako. Hindi naman kita pababayaan eh. Ay, sige na. Magpapaubaya na ako sa'yo.
Bigyan mo na lang ako ng pera pambili ng load para at least matawagan ko man lang ang mga magulang ko kapag lumuwas na tayo papuntang syudad. Oo, magtiwala ka sa akin, mahal. Ako ang bahala sa'yo. Ay nako, kung hindi lang talaga kita mahal, hindi ako papayag sa plano mong to. At kung hindi kita mahal, hindi rin naman kita aalukin na pumunta ng syudad kasama ko, no? Sira. Sige na, pagkatapos ng shift natin, uuwi ako kaagad. Ako na magpapaliwanag kina mama at papa. Uy, wag kang dadaan sa bahay mamaya ah. Baka magalit lang ang mga magulang ko sa balak natin na lumuwas ng syudad. Sige, mahal. Noted yan. Tatawagan ko na rin mga kapatid ko mamaya para matulungan nila tayo sa paghahanap ng trabaho at matitirhan. Pagkatapos ng shift namin sa bakery ay umuwi kaagad si Ellie para kausapin ang mga magulang niya. At ako naman ay tumawag ako sa mga kapatid ko para ipaalam ang plano namin ni Ellie na tumira at magtrabaho sa Cebu City. Suportado nila ako at masaya pa nga sila na makakasama na rin nila ako sa wakas. Matapos kong makausap ang mga kapatid ko ay tumawag si Ellie sa akin. Umiiyak siya. Gaya ng inaasahan ko ay pinagsalitaan siya ng masama ng mga magulang niya. Patuloy siyang ini-encourage ng mga magulang at kapatid niya na hiwalayan na raw ako. Nang marinig ko yun ay agad ako nakipagkita kay Ellie at dinamayan ko siya. Ipinaliwanag ko sa kanya na mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para patunayan sa kanya at sa pamilya niya na hindi siya magsisisi sa desisyon niyang sumama sa akin at magtrabaho sa syudad. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay ramdam ko na may alinlangan pa si Ellie. Naintindihan ko naman siya kasi kahit college graduate na siya at nasa tamang edad ay hindi pa rin niya naranasan ang mamuhay ng mag-isa o independent. Siguro nga ay eto na yung tinatawag nilang CPANGS o Separation Anxiety. Pero kahit may alinlangan siya ay pinanindigan ko ang desisyon ko na lumuwas kami ng syudad. Pakiramdam ko kasi kung patuloy kaming maninirahan sa isla ay wala ring mangyayari sa relasyon namin. Maliit lang ang sahod namin, walang magandang opportunity sa isla at araw-araw siyang sinusulsula ng mga magulang niya na hiwalayan na ako. Ewan ko po ba, Papa Dudut. Siguro nga talaga kapag mahirap ka, ganito ang tingin ng mga tao sa'yo. Lagi kang minamaliit. At palagay nila ay hindi ka karespe-respeto. Sigurado naman akong nakita ng mga magulang ni Ellie na mahal ko ang anak nila. At ginugol ko ang lahat ng oras ko para makuha ang loob nila. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi nagbago ang tingin nila sa akin dahil salat ako sa buhay. Pagkatapos nga ng 2 linggo ay tuluyan na naming iniwan ni Ellie ang trabaho namin sa bakery. Lumuwas kami papunta ng Cebu City at doon kami tumira sa maliit na kwarto na inuupahan ng mga kapatid ko. Para kaming mga sardinas na nagsisiksikan doon. Pero pinangako ko kay Ellie na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpapasalamat talaga ako, Papa Dudut, na kahit papaano ay may naipon akong pera mula sa trabaho ko sa bakery. Yung pera na yon ang ginamit namin para makatawid sa araw-araw habang naghahanap kami ng trabaho ni Ellie sa syudad. Wala rin namang ipon si Ellie kasi halos lahat ng pera niya ay napupunta sa mga magulang niya. Minsan, ito rin yung nagiging sanhi ng mga away namin. Sana po ay hindi ako ma-misunderstand ng mga kabarangay natin. Lilinawin ko lang po na hindi masama ang tumulong sa mga magulang, lalo na kung bukal sa puso mo. Pero hindi rin masama na isipin mo ang sarili mo ng paminsan-minsan. Dumating po yung time na kokonti na lamang ang natitira sa ipon ko at madalas ay sabaw na lamang ang inuulam namin ni Ellie para lamang makatawid sa gutom. Nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko kasi kahit papaano ay tumutulong sila sa amin. Lalo na kapag nakikita nilang talagang walang-wala na kami ni Ellie. Pero hindi ko rin po kayang umasa lamang sa mga kapatid ko. Kasi hindi naman kalakihan ang kinikita nila sa hotel at convenience store.
Sobrang saya ko po na pagkatapos ng ilang linggo, natanggap ako sa hotel kung saan nagtatrabaho ang kapatid ko. Si Ellie naman ay naghahanap ng trabaho sa Facebook at kalaunan natanggap siya bilang teller sa isang pawn shop. Mas malaki po ang kinikita namin sa syudad kumpara sa trabaho namin sa bakery sa isla. Pero ang problema, malaki din ang cost of living dito. Pero kahit papaano, at least sa syudad, may naitatabi akong ipon. Lalo na kung mag-overtime ako. Hindi katulad sa bakery na kahit mag-overtime pa ako ng ilang oras ay hindi sapat yung kinikita ko para makapag-ipon. Kahit na hindi kami buhay mayaman ni Ellie ay naging maayos at tahimik naman ang buhay namin. Si Ellie ay patuloy na nakapagpapadala sa mga magulang niya. At kami ni Ellie ay unti-unti na ring nakakapag-ipon. Akala ko noon, maayos na ang takbo ng buhay namin hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Ellie nung umuwi na siya galing sa shift niya sa pawn shop. At doon niya inilabas lahat ng saloobin niya sa akin, Papa Dudut. Pambihirang buhay to. Ayoko na! Mahal, bakit? Anong problema? Gusto mong malaman kung anong problema, ha? Sawang-sawa na ako sa buhay dito sa syudad, Ramir. Ang dumi-dumi, ang sikip-sikip. At palagi na lang ako nakikipag-unahan sa mga sumasakay ng jeep para lang makarating sa trabaho. At isa pa, wala man lang akong malapitan dito kasi yung pamilya at mga kaibigan ko nasa isla lahat. Nade-depress na ako rito. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Mahal naman, kumalma ka. Hinaan mo ang boses mo. Baka maabutan ka ng mga kapatid ko. Ilang oras na lang at uuwi na ang mga yun. Wala akong pakialam. Isa pa tong buwisit na boarding house na to eh. Ilang buwan na tayo natutulog sa banig dito sa Sayaga. At isa pa ang init-init dito. Wala na tayong pinagkaiba sa mga pulubi at homeless na nakikita natin sa tabi ng kalsada. Kung iisipin mo na mabuti, baka nga mas komportable pa sila eh. Mahal, uminahon ka. Di ba sinabi ko naman sa'yo na pansamantala lang to? Huwag kang mag-alala. Nag-iipon na ako para makahanap ako ng room for rent na good for two. Naiintindihan ko na nahihirapan ka. Pero maniwala ka, mahal. Mas mapapalagay ka na kapag nakakuha na tayo ng sariling kwarto natin. College graduate ako pero bakit ganito? Sabihin mo lang ambisyosa ako pero buwisit na buhay to. Mas mataas pang pangarap ko kaysa dito ah. Sandali lang, Ellie. Hindi naman kita pinapabayaan ah. At isa pa, maayos naman tayo nakakapag-ipon dito sa syudad. Kung tutuusin, mas maayos na nga ang sitwasyon natin dito kumpara nung nasa isla pa tayo. At least dun sa isla kasama kong pamilya ko. Kahit hindi kami ganun kayaman, may sarili akong kama. Hindi ako namumuhay doon na parang sardinas na kailangan makipagsiksikan. Nakakapag-ipon na ako dito pero hindi naman kalakihan ng naitatabi kong pera. So anong gusto mo? Gusto mong bumalik ng isla? Ha? Ganun ba? Oo, ganun na nga. Sa totoo lang, kasalanan mo to eh. Nalayo mo ako sa pamilya ko at pinapunta-punta mo ako dito sa syudad para magdusa ng kasama mo. Ang sakit mo naman magsalita. Konting panahon at pasensya lang naman ang hinihingi ko sa'yo ah. Hindi ko naman sinasabi na ganito ang magiging buhay natin habang buhay. Mahal, konting panahon pa, please. Ramir naman kasi, nasa stress na ako rito. Hindi para sa akin ang buhay dito sa Cebu ang gulo-gulo. Gusto ko nang bumalik sa isla. Gusto ko na makasama ang pamilya ko. Mahal, I'm sorry. Pero hanggang kailan ka magpapaalila sa mga magulang mo ha? Maayos ang kalagayan ng mga magulang mo. Nakakatanggap sila ng ayuda at tinutulungan din sila ng mga kapatid mo. Isipin mo din naman ang sarili mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Ramir eh. Malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ko kasi napagtapos nila ako ng kolehiyo at malamang hindi mo maiintindihan yon kahit ilang beses ko pang ipaliwanag sa'yo kasi hindi ka naman nakapagtapos eh. Wala kang pinagkaiba sa mga magulang mo. Minamaliit mo rin pala ako. Siguro nga hindi ako katulad mo na nakapagtapos ng college. Pero lumalaban ako ng patas sa buhay kahit di ako nakapagtapos.
Ginagawa ko ang lahat para magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Maginhawang buhay? Nagpapatawa ka ba, ha, Ramir? Mas lalo lang ako nasasakal sa buhay na to. Kayod ka nga ng kayod pero wala namang nangyayari. Sigurado ako na kapag lumipat tayo ng boarding house, mauubos na naman ang inipon natin. At least dun sa isla, hindi man kalakihan ang sinasahod ko. Pero wala akong binabayaran na upa at kuryente at nakakapagbigay pa rin ako ng pera sa mga magulang ko. Magtira ka naman ng konting pride para sa sarili mo. Kaya ka inaabuso ng mga magulang mo eh. Kasi nagpapaabuso ka. Manindigan ka naman. Kapal na mukha mo! Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mga magulang ko. Totoo naman ah. Matagal ko nang kinikim-kim to pero sa tingin ko oras na rin para sabihin ko sa'yo. Akala mo ba na hindi ko napapansin na ginagawa kang pensyon ng mga magulang mo? Hindi lang ikaw, kundi kayo magkakapatid. Wala silang pakialam kung nahihirapan kayo. Pinipilit kayo ng mga magulang nyo na magbigay ng pera kahit wala naman silang problema sa pera. Ang kapal naman talaga ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Hindi naman ako nanghihingi ng pera sa'yo para makapagpadala ng pera sa kanila. At isa pa, gusto mo bang malaman kung bakit ako nagpapadala sa kanila, ha? Kung bakit halos konti na lang yung natitira sa sahod ko tuwing nag-aabot ako ng pera sa mga magulang ko? Kasi ayokong isipin nila na mali yung desisyon ko na sumama sa'yo dito sa Cebu. Ellie, wala tayong tinatapakan tao. Namumuhay tayo ng marangal. Mahal, please, huwag ka namang sumuko. Sorry sa mga sinabi ko. Pero mahal, ilaban na natin to. Andito na to eh. Nandito na tayo. Please. Ewan ko, Ramir, hindi ko na alam. Gulong-gulo na ako. Ayoko na makipag-away sa'yo. Patong-patong ng mga iniisip ko. Konting-konti na lang at mababaliw na ako. Mahal, I'm sorry kung napagtaasan kita ng boses. At sorry rin sa mga nasabi ko. Nadala lang talaga ako ng galit. Alam ko na hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Pero ang sinasabi ko lang naman, sana pagkatiwalaan mo ko. Konting tiwala lang. Yun lang, mahal. Nasistress lang din ako kasi araw-araw akong tinatawagan ng mga magulang ko. Gusto na nila tayong paghiwalayin, Ramir. Mahal, hindi naman kasi pwede na tatakbo ka na lang sa kanila parati tuwing namomroblema ka. Matuto kang ipaglaban ang sarili mo. Panindigan na natin to, mahal. Makakaahon din tayo. Pangako ko sa'yo yan. Sige, yan na muna ang pangahawakan ko para man lang makalimutan ko ang hirap ng buhay dito sa syudad. I love you, mahal. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako hihiwalayan, ha? Oo na, pangako yan. Kaya mahal na mahal kita eh. Mag-relax ka na muna dyan. Paplansyahin ko na yung uniform mo para bukas at magsasaing na rin ako para makakain na tayo. Mabuti na lamang at kahit papaano ay kumalma si Ellie noong araw na yon bago pa man makauwi ang mga kapatid ko galing sa trabaho nila. Nakakahiya naman kasi at ayoko ring makita nila na nag-aaway kami ni Ellie. Masyado pong naging harsh yung pag-uusap namin na yon, Papa Dudut. Kahit na hindi ako mayaman at perpektong boyfriend, ginagawa ko naman ang lahat para magkaroon kami ng magandang kinabukasan ni Ellie. Hindi naman sa nanunumbat ako. Pero sana lang ay may kaunting appreciation at acknowledgement naman sa mga ginagawa ko araw-araw. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong yon. Inis na inis si Ellie sa sitwasyon namin at parang nagpatong-patong na kasi ang mga problema niya. Yung panunulsol ng mga magulang niya na hiwalayan ako at yung hirap ng buhay sa syudad. Kaya lagi kong pinapaalala kay Ellie na may na-achieve naman kami kahit papaano. Yung perang na itatabi namin sa pag-overtime ay malaking bagay na yon. Pinapaalala ko yon sa kanya para at least maalala niya na balang araw ay magbubunga din ang lahat ng paghihirap at pagsusumikap namin sa syudad. May isa pa po akong aaminin, Papa Dudut. Nalulungkot po ako tuwing naririnig ko si Ellie na kausap ang mga magulang niya sa cellphone. Kasi minsan ay hindi ko siya narinig na ipinagtanggol niya ako sa kanila. Hindi ko man naririnig yung mga sinasabi ng mga magulang niya pero sa reaksyon ni Ellie, alam ko na patuloy pa rin akong pinagsasalitaan ng masama ng mga ito. Araw-araw kong ipinagdarasal sa Diyos na sana balang araw ay marinig ko si Ellie na pinagtatanggol ako sa mga magulang niya.
Pero siguro nga kahit sobrang dependent ka sa mga magulang mo, mahirap ding lumaban. Sinabi ko na po ito kanina at sasabihin ko po ulit. Walang masama sa pagtulong sa mga magulang, lalo na kung bukal ito sa puso mo. Pero iba kasi ang mga magulang ni Ellie. Palagi nilang tinatanong kung kailan siya sasahod. Tapos humihingi sila ng specific amount. Napag-alaman ko rin mismo kay Ellie na ganito rin ang ginagawa ng mga magulang niya sa mga kapatid niya. Kung tutuusin nga, mas salat pa kami sa buhay kumpara sa pamilya ni Ellie. Pero kahit kailan ay hindi kinikwenta ng mga magulang ko kung magkano ang ibibigay ko sa kanila o kung kailan. Iba rin talagang nagagawa ng pagmamahal kasi minsan nagiging tanga ka na lamang. Paulit-ulit kang tinatapakan at inuyurakan pero dahil sa pagmamahal, iniintindi mo pa rin. Pero hindi ko po alam, Papa Dudut, na masusubok pa pala ang tapang at pasensya ko. Isang araw ay narinig ko si Ellie na kausap ang mga magulang niya habang nagluluto ako. Base sa pag-uusap nila, may kilala daw na foreigner yung mga magulang at kapatid ni Ellie. At gusto nila itong ipakasal kay Ellie. Sobra akong nabigla at nanlumo sa mga narinig kong usapan na yon. Kaya naman minabuti kong kausapin si Ellie pagkatapos niyang makipag-usap sa mga magulang niya, Papa Dudut. Mahal, Bakit mahal? Ano yon? kumain ka na mahal. Nagluto nga pala ako ng tinola para sa'yo. Thank you, mahal. Oh, mahal. Ba't ganyan ka makatitig sa akin? Mukhang malalim yung iniisip mo ah. Ha? Wala to mahal. Okay lang ako. Kumain ka lang dyan. Hindi ka okay eh. Tignan mo nga yung mukha mo sa salamin. Mukha kang nakakita ng multo. Sige na, sabihin mo na sa akin. I'm sorry mahal. Narinig ko kasi yung pag-uusap niyo ng mama mo. Ano ba yan, Ramir? Wala na ba talaga akong privacy sa bahay na to? Mahal, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Paano ba naman kasi? Ang liit-liit at ang sikip-sikip din naman kasi ng bahay na to. Sobrang nipis pa ng mga pader, nakakainis. Huwag ka na magalit, mahal. Mahal, tatapatin na kita ha. Totoo ba yung narinig ko kanina? Na gusto kang ipakasal ng mga magulang mo sa isang foreigner? Dapat hindi mo na narinig yun eh. Pero wala na akong magagawa, narinig mo na eh. Natatandaan mo ba yung bar sa isla na pinagtatrabahuhan ng ate ko? Oo, bakit? May nakilala kasing foreigner yung ate ko doon mismo sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Pinakita ni ate yung mga pictures ko sa Facebook. Gusto raw makipagkita ng foreigner sa akin. So ano? Babalik ka ng isla at makikipagkita ka talaga sa foreigner na yon? Ramir, kasi Bakit hindi ka makasagot? Pinag-iisipan mo pa talaga ang inaalok sa'yo ng mga magulang mo, ha? gusto ko na kasing makasama ang pamilya ko, Ramir. Miss na miss ko na sila at sobrang nababurnout na ako dito. Hirap na ako dito, Ramir eh. Hindi ito ang klaseng buhay na gusto ko para sa sarili ko. E di mag-file ka ng leave. O di kaya bumisita ka sa isla kapag day off mo. Hindi naman kita pinipigilan Pero hindi sapat yun, Ramir. Ganun pa rin naman yun eh. Bibisita ako sa kanila ng panandalian tapos pagbalik ko dito, makakaramdam na naman ako ng sobrang lungkot at separation anxiety. Anong gusto mong sabihin, ha? Diretsuhin mo na ako. Pinag-iisipan ko na ng mabuti yung pinag-usapan namin ni Mama. Yung alin? Yung makikipagkita? Makikipagmabutihan at kinalaunan magpapakasal ka sa foreigner na yon? Pambihirang buhay to. Minsan hindi mo nga ako naisipang pakasalan. Tapos ngayon malalaman ko na willing ka magpakasal sa banyagang hindi mo pa nga nakikita o nakikilala. Ramir, aminin na kasi natin. Mas lalo lang tayong mababaon sa hirap kung magpapakasal pa tayo. Kaya mo pinag-iisipan na magpakasal sa foreigner na yon? Ibang klase ka rin naman. Hindi pa nga kayo nagkikita ng foreigner na yon pero planado nyo na lahat ang gagawin nyo. Ayoko na makipag-away. Alam ng mga magulang ko kung anong mas makakabuti para sa akin. Hindi ka na bata, Ellie. Alam mo kung ano ang tama sa mali. Manindigan ka naman. Ano?
Pag sinabi sa'yo ng mga magulang mo na tumalong ka sa tulay, tatalong ka rin ba? Ramir, di ba pumunta tayo ng syudad para mas magkaroon tayo ng maginhawang buhay? Pero bakit ganun? Bakit parang wala namang nangyayari sa atin? Ellie, hindi tayo nag-iisa. Maraming tao dyan ang patuloy na nakikipagsapalaran dito. Pero hindi ibig sabihin nun na wala tayong mararating sa buhay. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Puro ka pangako, wala namang nangyayari. Ellie, mahal. Huwag mo akong iwan, please. Kung yung perang pinapadala mo sa mga magulang mo yung inaalala mo, pinapangako ko sa'yo na hindi na ako kukontra. Wala ka na maririnig sa akin na kahit anong masama tungkol sa mga magulang mo. At magdodoble kahit na rin ako para may pandagdag ka sa ibibigay mong pera sa kanila. Kaya kong gawin ang lahat ng yon. Basta wag mo lang akong iwanan. Parang awa mo na. Lulod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Please, Ellie. Maawa ka naman sa akin. Hindi mo kailangan gawin yan, ano ba? Oo, alam ko na hindi ko kayang tapatan yung pera at luho na kayang ibigay ng foreigner na yon. Pero isa lang ang mapapangako ko sa iyo. Kayang-kaya kitang mahalin at paalagaan hanggang sa huling hininga ko. At hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangako ko sa iyo na giginawa rin ang buhay natin balang araw. Konting panahon at pasensya pa, please. Darating din ang araw na mabibigay ko rin sa iyo ang buhay na kayang ibigay ng foreigner na yon. Ramir, wag mo na akong pahirapan, please. Hirap na ako sa buhay natin dito. Ayoko na. Miss ko ng pamilya ko at sawang-sawa na ako sa buhay na kahit isang tuka. Ellie, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kung gusto mong huminto sa pagtatrabaho, papahig na ako. Ako na mismo ang bubuhay sa iyo. Basta wag ka lang sumama sa foreigner na yon. Maawa ka naman sa akin. Kung kinakailangan kong pagurin ang katawan ko sa kakatrabaho para lang mabuhay kita, gagawin ko. Hindi mo na kailangan gawin yan, Ramir. Pinapalaya na kita. Ang bigat po ng pakiramdam ko ng araw na yon, Papa Dudut. Si Ellie ang dahilan kung bakit ako lumuwas ng syudad. Si Ellie ang dahilan kung bakit parati akong nagsusumikap sa trabaho. Pero hindi ko akalain na siya rin pala ang magiging dahilan ng matinding depresyon na nararamdaman ko. Harap-harapan at walang pagdadalawang isip ay sinabi sa akin ni Ellie na babalik na siya ng isla 1 linggo pagkatapos niyang sabihin na pinapalaya na niya ako. Gustong gusto kong magwala ng mga panahong yon. Gustong gusto kong sumigaw pero pinigilan ko na lamang kasi ayokong matakot siya sa akin. Siguro ay may mga pagkakataong napagtataasan ko siya ng boses. Lalo na kung may pinag-aawayan kami. Pero hindi ako sumisigaw o naninira ng gamit. Unti-unti ay nag-iba ang buhay ko, palagi na akong umiiyak ng patago. Nawawala ng ganang kumain. Natutulog buong araw tuwing day off kahit walang laman ang sikmura ko. At tuwing weekdays naman ay nagpapakapagod ako sa trabaho. Nag-overtime para makalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay magkasama kami ni Ellie sa kwarto pero hindi kami nag-uusap. Kahit na hindi ko siya kinakausap, yung mga alaala namin na magkasama at nagmamahalan ay patuloy na tumatakbo sa utak ko. Napansin din ng mga kapatid ko yung ilangan namin ni Ellie. Kaya tinangka nilang kausapin at damayan ako. Pero wala akong sinabi sa kanila. Sinolo ko na lamang ang lahat ng mga problema ang kinakaharap ko sa relasyon namin. Nang mga panahong yon, talagang hinahangad ko na sana naging mayaman na lang ako na parang yung foreigner para hindi na ako iiwanan ni Ellie. At kahit ngayon habang sinusulat ko po ito ay napapaisip pa rin ako na may mga magulang palang kayang gawin ang lahat para lamang magkapera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung pangungutya at maanghang na salita lang galing sa mga magulang ni Ellie ay kaya ko pang tiisin at baliwalain. Pero yung ginawa nilang panunulsol kay Ellie, yon ang pinakabastos at pinakamasagwa nilang ginawa sa akin.
Pero hindi ko naman pwedeng isisi lahat sa mga magulang at pamilya ni Ellie kasi si Ellie rin naman ang nag-decide na iwanan ako at sunduin at sundin ang mga magulang niya na ikasal siya sa isang banyaga. Alam nyo, Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may mga magulang na hindi kayang maging masaya para sa mga anak nila kapag nagiging independent na sila. Hindi naman naging pabigat si Ellie sa bahay nila. Siya nga ang laging tumutulong sa kanila. Tapos gano'n na lamang ang galit nila noong nalaman nilang luluwas kami ni Ellie sa Cebu City. Masakit mang pakinggan. Pero ito ang pinakamasaklap na katotohanan. Dalawa lang ang dahilan kung bakit galit na galit yung mga magulang ni Ellie. Una ay ayaw nila ng lalaking tulad ko na lumaki sa hirap. At pangalawa ay natatakot sila na baka hindi na sila sustentuhan ni Ellie kapag bumukod ito sa kanila. Dito ko rin na-realize na hindi pala biro ang magbuo ng pamilya. Dapat physically, emotionally at financially ready ka. Kasi kung hindi, baka mag-rely ka na lamang sa mga anak mo paglaki nila. At yun pala ang nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan. Bilang mga magulang, sana'y sapat na sa atin ang makita ang mga anak natin na independent, masaya at kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Anyway, dumating na nga po ang araw na kinakatakutan ko. Ang araw na aalis na si Ellie sa boarding house para bumalik na ng isla. Yung araw na matagal ko nang iniiwasan. Pero dumating na rin. Sobrang sakit, Papa Dudut. Kasi kahit na pinapalaya na niya ako ay nandyan pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. At hindi ko basta-basta maiiwasan yon. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, yung nararamdaman ko sa kanya ay hindi ko kayang tanggalin. At sa araw na yon, bago siya umalis, nag-usap pa kami ni Ellie. Saglit lamang yung usapan namin na yon. Sa totoo lang ay nagdalawang isip pa ako kung kakausapin ko pa si Ellie. Pero nilakasan ko ang loob ko at ako na mismo ang unang kumausap sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ba talaga kita mapipigilan sa desisyon mong bumalik ng isla? I'm sorry, Ramir, pero buo na ang desisyon ko. Ellie, tapatin mo nga ako. Minahal mo ba talaga ako? Oo, Ramir. Minahal kita. At mahal pa rin kita. Pero ang hirap lang kasi. San ka nahihirapan? Baka pwede pa natin pag-usapan to. Ellie, alam kong ilang araw na tayong hindi nag-uusap. Pero aaminin ko sa'yo na mahal pa rin kita. At ang dahilan kung bakit hindi ako umiimik nitong mga nakaraang araw, dahil sobra ako nasasaktan sa desisyon mong makipag-iwalay sa akin. Ramir, magkaiba kasi tayo ng priority sa buhay. Nasasakal na ako sa ganitong klaseng buhay. Ellie, may pakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Baka pwede mo munang ipagpaliban yung pag-alis mo. Kahit isang araw lang. Gusto ko lang ng time para magkaroon tayo ng closure. Gusto ko ng konting panahon pa na kasama ka. Para man lang maramdaman ko na totoo ang naging pagmamahalan natin. Ramir, mas lalo lang natin pinapahirapan ng isa't isa sa gusto mong mangyari. Ellie, sige na naman, please. Awang-awa na ako sa sarili ko. Sobrang tuliro ko na nitong mga nakaraang araw. Gulong-gulo na ang isip ko sa nangyayari sa ating dalawa. Hindi ko nga alam kung makaka-move on pa ako. Pagbigyan mo na ako. Parang awa mo na. I'm sorry, Ramir, pero sinabi ko na sa pamilya ko na mamayang gabi na ang dating ko. Naihanda ko na rin lahat ng gamit ko. Sorry talaga pero hindi na kita mapagbibigyan pa. Wala na ba ako pwedeng gawin para baguhin ang isip mo? Buo na ang desisyon ko, Ramir. Kung ganon, may isang hiling na lang ako. Ano? Sana alagaan mo ang sarili mo. Ramir. I'm sorry kung hindi ko kaagad natupad yung pinapangako ko sa iyo. I'm sorry kung hindi kita nabigyan ng maginhawang buhay.
And I'm sorry kung hindi mo sa akin naramdaman ang pagmamahal na matagal mo nang hinahanap. Ramir, tama na yan. Masipag ka at maunawain. Sigurado ako makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Deserve mo ng taong mamahalin ka ng buong buo. Bakit? Hindi mo ba ako minahal ng buo? Hindi sa ganon, Ramir. Ang hirap lang kasi tanggapin na kahit anong sakripisyo ko, hindi kita kayang mapasaya. Gustong gusto kitang ipaglaban, Ellie. Maniwala ka. Pero kahit anong pilit ko, mukhang buo na nga ang desisyon mo. Wala na ba talaga tayong pag-asa? Hindi na ba tayo pwedeng magsimula ulit? Ramir, tatapatin na kita. May ibang lalaki nang naghihintay sa akin at hinahanda ko na rin ang sarili ko para makilala ko siya. Hindi ko na kaya magpanggap na okay lang ako sa relasyon natin because I want more. I want to be more. At alam ko na ito rin na magpapasaya sa pamilya ko. Mahal kita, Ramir, pero mas mahal kong pamilya ko eh. I'm sorry, Ellie. Pero nasasaktan pa rin ako. Ang sakit-sakit lang kasi. Sa pagbibigay na lang ba talaga ng pera na ipapakita ang sakripisyo ngayon? Mali itong ginagawa ng pamilya mo sa'yo eh. Bakit ba kasi hindi mo ako magawang ipaglaban? Ikinakaya mo ba ako dahil ganito lang ako? Mali itong gagawin mo eh. Maling-mali. Nagbabalak ka magpakasal sa isang foreigner nang dahil lang sa pera niya. So anong tamang desisyon, ha? Yung manatili ako sa piling mo hanggang sa manginig ang mga katawan natin dahil sa gutom? May mga bagay na hindi kayang tumbasan ng pera. Ayan! Yan mismong dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang tapusin ang relasyon na to. Buong buhay mo, Ramir, lumaki at sanay ka sa hirap. Kung gusto mo magtampisaw sa putek, bahala ka. Hindi kita pipigilan. Pero wag na wag mo kung hilahin pababa kasama mo. Sobra ka naman magsalita. Nakakasakit ka na. Eh bakit? Hindi ba totoo naman? Oo, lumaki ako sa hirap pero ni minsan hindi ako nag-enjoy sa ganong klaseng buhay. Lumaki ako may ambisyon at pangarap sa buhay, Ramir. Hindi tulad mo na wala nang ginawa kundi ang yakapin ang buhay na punong-puno ng pagtitiis, paghihirap at pagdudusa. Ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ano ibig mo sabihin, ha? Ayoko nang ipagpilitan pa ang sarili ko sa taong hindi naman ako pinapahalagahan. At least pagkatapos ng araw na to, masasabi ko sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para ipaglabang ka at may salba ko ang relasyon na to. Tapos na tayo, Ellie. Umalis ka na kung gusto mo. Ayoko na makipagdiskusyon pa sa'yo. Walang iya ka! Talagang aalis na ako! Hindi ko makapaniwala na pinagtiisan at sinayang kong panahon at oras ko sa lalaking hindi man na nakagraduate ng college. Hinding-hindi na ako papayag na hilahin mo pa ako pababa na kasama mo. Kung gusto mong mabulok sa dugyot na boarding house na to, bahala ka sa buhay mo. Nasagad po ang pasensya ko noong araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang yon galing sa isang babae na minahal ko ng buong buhay ko. Kung hindi niya po ako kayang tratuhin na boyfriend, sana naman ay tratuhin niya ako na parang tao. Sobra po akong nagulat, nalungkot at nanghinayang kasi pakiramdam ko talaga ay nadala na si Ellie sa mga sulsol na mga magulang niya. Kaya ganon na lamang kung bastusin niya ako. Naawa sa akin ang mga kapatid ko noong sinabi ko sa kanila ang lahat-lahat ng pinagdaanan namin ni Ellie. Fast forward. At nagtuloy-tuloy na po ako sa buhay ko. Marami pa rin akong hinarap na pagsubok kahit na wala na si Ellie sa buhay ko. Ang pinakamalaking pagsubok na hinarap ko ay noong nag-cost cutting ang hotel na pinapasukan ko. At isa po ako sa mga tinanggal sa trabaho. At kagaya po ng dati, tinulungan ako ng mga kapatid ko sa pang-araw-araw habang wala akong trabaho. Ang bala ko po sana noong time na yon ay mag-apply sa ibang hotel. Pero isang araw ay nag-post sa Facebook ang dati kong katrabaho sa hotel ng isang picture na nasa isang agency siya na nag-a-apply bilang waiter sa isang cruise ship. Nag-message po ako sa kaibigan kong yon at sabay kaming nag-process ng mga requirements hanggang sa dumating ang araw na nakumpleto ko ang lahat ng requirements ko at naging waiter na rin sa cruise ship.
Habang nasa cruise ship po ako ay nakilala ko ang isang kababayan na Pinay na muling nagpatibok ng puso ko. Long story short ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na nakapag-ipon kami pareho kami nag-resign sa cruise ship at bumili kami ng lupa at nagpatayo ng bahay sa isla kung saan ako lumaki. Mas gusto kasi ng partner ko na manirahan at magnegosyo doon sa kinalakhan kong isla kasi maganda raw yung beach, kaya pumayag na rin po ako. Hindi po nagtagal ay nakapagpatayo po kami ng coffee shop at sobrang saya ko na po sa bago kong buhay. Papadudot kong tutuusin nga, baby na lang ang kulang. Pero sa ngayon po ay masaya ako sa relasyon ko sa bago kong partner, ibang-iba siya kumpara sa dating naging girlfriend ko. Akala ko po ay mamumuhay na kami ng payapa at tahimik ng bago kong partner hanggang isang araw ay sinabi ng cashier namin sa coffee shop na magre-resign na raw siya. Kaya agad-agad namang nag-post ang asawa ko ng hiring cashier sa Facebook mga kapuso. Marami po ang nag-inquire at nagpa-schedule ng interview. At dahil busy po akong tao ay yung asawa ko na ang nag-schedule ng appointment ng mga aplikante. At ako naman ang mismong nag-i-interview sa mga aplikante. Pero lingid po sa kalaman ko na darating pala ang araw na makakatagpo ko ulit ang taong sumira sa pagkatao ko. Ano ba naman tong aplikante na to? 30 minutes nang late ah. Salamat, nakarating na rin. Pasok! Bukas yan! Hello po, good morning. Ellie? Opo sir, ako nga po. Sandali lang po. Mukha po kayong pamilyar sa akin ah. Titigan mo ako ng mabuti para malaman mo ang sagot dyan sa tanong mo. Ramir? Walang niya. Ikaw na ba yan? Halos hindi kita makilala. Kumusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo ah. Siguro nga. Halika, maupo ka. Sandali lang. Ikaw bang may-ari ng coffee shop na to? Oo, sa amin to ng partner ko. Anyway, kumusta ka na? Bakit ka nga pala nag-a-apply bilang cashier? Don't worry, it's nothing personal. Part lang to ng mga tanong ko para sa job interview. Yung mga tinatanong ko sa'yo, tinatanong ko rin sa ibang aplikante. Kaya wag mo sanang masamain. Going back, bakit ka nga pala nag-a-apply as cashier? Ang totoo kasi niyan, Sir Ramir, dahil wala po akong trabaho ngayon at kailangan ko ng hanap buhay kasi sa akin nakaasa ang pamilya ko eh. I see. May experience ka na ba sa pagiging kahera? Ang totoo niyan, sir, wala po. At matagal-tagal na rin nung huli akong nagkatrabaho. Ano yung last working experience mo? Teller po sa isang pawn shop, sir. Anong year yon? Seryoso? Nagbibiro ka ba? Hindi mo talaga naaalala? Mukha ba ako nagbibiro? 7 years ago po. 7 years since your last job. Matagal-tagal na rin. Paano mo ipapaliwanag yung gap na yon? Anong ginawa mo sa 7 years na wala kang trabaho? Utang na loob, Ramir! Job interview pa ba to? Pambihira, pinagtitripan mo lang yata ako eh. Ano to? Inuusisa mong buhay ko dahil gusto mong ipamukha sa akin na may narating ka na? Diretsuhin mo na ako. Hindi yung ganito na dinadaan-daan mo pa sa job interview yung hinaing mo. Huminahon ka. Natural lang sa mga job interviewers na tanungin ang mga aplikante nila tungkol sa employment gap. Kalukuhan! Nagpapalasot ka pa eh. Ang sabihin mo, pinepersonal mo ko. Subukan mo mag-apply sa ibang kumpanya. Tapos, tsaka mo sabihin sa akin na nagsisinungaling ako. Gusto mong malaman ang totoo? Gusto mong malaman kung ano nangyari sa akin pagkatapos natin maghiwalay? Sige, sasabihin ko sa iyo ng harapan. Kumalma ka, please. Sinasaktan ako ng foreigner na nakatuluyan ko. Kaya ako naghahanap ng trabaho ngayon kasi walang-wala na ako at ako na lang ang inaasahan ng pamilya ko. Ano? Masaya ka na? Sa wakas, narinig mo na rin ang gusto mong marinig. Okay na ba sa iyo yun, ha? Wala akong sinabi na kwentuhan mo ako ng life story mo. At hindi ako interesado, miss. Sa pagkakaalala ko,
Puro work-related questions yung mga tinatanong ko sa'yo. Kalokohan, Ramir. Isang malaking kalokohan yan. Pagpasok ko pa lang sa kwartong to, nararamdaman ko nang nanlalamig ka sa akin. Nararamdaman ko yung galit at inis mo sa akin na pilit mong itinatago. Magpakatotoo ka na lang, Ramir. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. Miss, sa ating dalawa mukhang ikaw ang nahihirapan. Kailangan mo ata ng anger management therapy. Kasi kung palagi kang ganyan, trust me, mamamatay sa gutom ang pamilya mo. Kasi walang kumpanya na tatanggap sa'yo. Ang sabihin mo, masaya ka. Masaya ka kasi isang business owner ka na habang ako nandito sa harapan mo nagmamakaawa na mabigyan mo ng trabaho. Tuwang-tuwa kang makita na nayuyura ka ng pride ko dahil sa ginawa ko sa'yo noon. Miss, kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, hindi kita tatanggapin. Eh di lumabas din ang totoo. Hanggang ngayon bitter ka pa rin. Napakatagal na panahon na yun, Ramir. Mag-move on ka naman. Miss, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos para maintindihan mo. Unang-una, late ka ng kalahating oras. Na-stroke yung nanay ko, Ramir. Kinailangan ko siyang bantayin sa ospital ng magdamag. Patapusin mo kasi muna ako. Oo, naiintindihan ko na kadalasan may valid reason tayo kung bakit tayo nalilate. Ay, pero ganito kasi yun eh. Pagpasok mo sa kwartong to, wala man lang ako narinig ni isang sorry na galing sa'yo. Ni hindi ka nga humingi ng dispensa eh. Which only goes to prove na wala kang pagpapahalaga sa oras ng tao. Mahalaga sa akin na palaging on time yung mga employees ko. And unfortunately, hindi ko nakita sa'yo yun. Sinong niloloko mo? Kahit hindi ako na-late, sigurado kung hindi mo pa rin ako tatanggapin ng dahil sa nakaraan natin. Well, kung ganyan palagi ang pag-uugali mo, kahit sinong employer, hindi magkakamaling tanggapin ka. Sige na miss, umalis ka na at marami pang aplikante ang naghihintay sa labas. Ramir, please! May college diploma ka naman, di ba? I'm sure makakahanap ka rin ng trabaho. Just not in my coffee shop. Sige na miss, makakaalis ka na. Papadudot pakiramdam ko po ay tumaas ang alta presyon ko ng araw na yon. Sa totoo lang ay talagang nanumbalik lahat ng sakit na dulot sa akin ni Ellie noon. Mga alaala na mga pagsubok at pasakit na iniwasan ko na. Pero kahit na ganoon ay sinubukan ko pa ring magpaka-professional at magpigil subalit hindi pa rin nawala yung tensyon at minasama ni Ellie ang mga sinabi ko sa kanya. Hanggang dumating kami sa punto na nagkainitan na kami. Nang gabing yun ay kinausap ko ang partner ko at ikinuwento ang lahat ng nangyari sa amin ni Ellie. Hindi po siya nagselos. Hindi siya nagalit at sa halip ay natawa pa siya. Natawa siya dahil hindi na niya namalayan na yung aplikante na binook niya para sa job interview sa coffee shop namin ay ang ex ko pala. Ganyan ang partner ko, palagi niyang pinapagaan ang mga bagay-bagay. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mas tumatag ang aming relasyon. Lumipas sa mga buwan at unti-unting nakabuo kami ng maganda at masayahing team sa coffee shop namin ng partner ko. Isa sa mga empleyado ko ay kapitbahay pala ni Ellie. Noong nalaman ng empleyado ko na ex ko si Ellie, agad niyang ikinuwento sa akin na pinadeport daw ni Ellie ang kinakasama niyang foreigner kasi matagal na pala siyang sinasaktan at inaabuso nito. Talaga pong nakakalungkot marinig yon, Papa Dudut. Pero ang mas nakakalungkot pa, imbes na mag-alala yung pamilya ni Ellie sa naging kalagayan niya ay mas nanghinayang pa daw sila. Kasi yung foreigner ang nagbibigay ng malaking pera kay Ellie. Nakakalungkot man po ang pinagdaanan ni Ellie, ngunit sa huli ay pinili ko na lamang na burahin siya sa mga alaala ko. Masakit mang pakinggan pero kailangan talaga, Papa Dudut. Kailangan mong bitawan ang mga masayang bagay sa buhay mo upang magkaroon ng espasyo para sa mas magagandang bagay. Ngayon po ay mas magaan na ang buhay ko, kasama ko ang partner ko at magpapakasal na kami next year. Isa pa ay may plano kaming magbukas ng mas maraming branches ng coffee shop namin dito sa isla. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ng islang tinitirhan namin o ng coffee shop namin, pero sigurado po ako na magpapapicture kami ng misis ko kapag napadaan kayo dito, Papa Dudut.
Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay. Dear Papa Dudut, ako po si Kyla, 30 years old at born and raised sa probinsya ng Ilocos Norte. Hindi ko alam kung maririnig na mga katulad kong taga Ilocos Norte ang kwentong ipinadala ko, pero sigurado akong may ilang makaka-relate sa story na ibabahagi ko sa inyo, Papa Dudut. Probinsyana o Promdi ang karaniwang tawag sa isang tulad ko na lumaki at nagkaisip sa probinsya. Ang buhay ko bilang isang probinsyana ay masasabi kong tahimik. Sobrang tahimik sa puntong pwede mo na rin po itong matawag na walang kalatoy-latoy o boring. Sa barangay namin kung saan iilan lang ang residente nito at halos lahat ay magkakakilala, ay napakahirap gumalaw. Lahat kasi ng kilos mo doon ay nakikita ng lahat. Lahat ng gagawin mo ay napapansin nila. Kaunting pagkakamali lang ay ikaw ang pagchichismisan ng buong barangay. Dahil nga boring ang buhay doon ay walang ibang ginawa mga kabarangay ko kundi ang pagchismisan ang mga taong nasa paligid nila. Katulad na lang noong nakabuntis ng ibang babae ang tatay ko. Agad itong kumalat sa lugar namin. At ang pinakahuli pang nakaalam ng balitang ito ay kami mismong pamilya ni tatay. Musmus lamang ako noon pero tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon kung paano nasira ang pamilya namin dahil lamang sa maling pag-ibig. Iba yung kahihiyan ang naramdaman namin noon nang pumutok ang balitang may iba ng pamilya ang tatay ko. Sobrang lala ng pag-aaway nila ng nanay ko noon na naging dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Umalis sa lugar namin ang tatay ko at tinakasan nito ang problemang siya mismo ang gumawa. Naiwan tuloy kami noon na araw-araw na nakakasalamuha ang pangalawang pamilya ni Tatay Papa Dudut. Ineng! Ineng! Kyla! Aling Josefa, bakit po? Sinong kasama mo rito sa simbahan? Mag-isa ka lang? Opo, mag-isa lang po ako. Bakit ka naman mag-isa lang? Nasaan ang nanay mo? Nasa trabaho po siya ngayon eh. Hinayaan ka niyang magsimba ng mag-isa lang? Anong oras na? Katatapos lang ng misa. Okay lang po yun. Hindi naman po ako magsisimba eh. Pupunta lang po ako sa kumbento para po maglinis. Hindi po kasi makakapunta ngayon dun si nanay kasi po may iba po siyang trabaho ngayon. Kaya ako na lang po yung inutusan niya. Diyos ko, kaawaan kayo. Hindi ka dapat hinahayaang lumabas mag-isa lang. Ano na bang nangyayari ngayon sa pamilya niyo? Dapat magsimba kayo, lalo na sa ganitong panahon na may kinakaharap kayong problema. Busy po sila lahat eh. Tsaka nagdadasal naman po ako sa bahay bago kumain at tsaka po bago matulog. Iba pa rin yung nagpupunta kayo mismo sa tahanan ng Diyos. Humingi kayo sa Kanya ng kapatawaran para gabayan niya kayo sa araw-araw. Sa susunod na linggo na lang po siguro kapag hindi na po busy si nanay. Mayon ko na po kayo ha. Sandali lang, dito ka na lang muna. Samahan mo ako rito habang inaantay ko yung sundo ko para may makausap naman ako. Sige po, pero saglit lang po ha. Kasi po baka inaantay na po ako sa kumbento eh. Oo, saglit lang to. Papunta na rin yung anak ko para sunduin ako. Kumusta na pala sa bahay ninyo? Mabuti naman po. Hindi na ba talaga bumalik yung tatay mong walang ya? Hindi na po eh. Sabi po ni nanay, makapal na raw po masyado ang pagmumukha ni tatay kapag daw po bumalik pa po siya sa amin. Eh kung bakit ba naman kasi naisipan niyang mambabae? Ang babata niyo pa para mawala ng ama. Hindi mo ba namimiss ang tatay mo? Namimiss po. Pinagdadasal ko nga po lagi na sana umuwi na siya sa amin ulit. Okay lang naman po kahit makapal po ang mukha niya. Basta po kumpleto lang po ulit kami. Mukhang mahirap nang mangyari yan. Sirang-sira na yung pamilya niyo eh. Kung bakit ba kasi nagkalat ang mga higad dyan sa tabi-tabi? Higad? Ano po yun? Yung mga babaeng makakate. Ewan ko ba?
Ang dami namang lalaki dyan tapos sa may asawa pa talaga kumapit. Talagang sa panahon ngayon, talamak na ang agawan. Kakalungkot. Hindi ko po kayo maintindihan, Aling Josefa. Bata ka pa kasi kaya wala ka pang muwang sa mga nangyayari sa paligid mo. Hayaan mo, pagtanda mo, maiintindihan mo rin ang lahat. Basta pagtanda mo, huwag kang tutulad dun sa babae ng tatay mo, ha? Mag-aral ka ng mabuti para hindi ka maging homewrecker. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Hindi po. Yung mga taong naninira ng pamilya, homewrecker ang tawag sa kanila. Palibhasa, yung babae ng tatay mo walang pinag-aralan, kung kani-kanino bumubukangkang. Ay, mga tao talaga ngayon. O maiba tayo. Nakita mo na ba yung kapatid mo? Opo, bago po ako umalis, pinakain ko po ng merienda yung mga kapatid ko. Hindi sila ang tinutukoy ko. Ang tinatanong ko, yung kapatid mo sa labas. Yung anak ng kabit ng tatay mo. Nakita mo na ba siya? Balita ko, nanganak na raw yung babae eh. Ah, yun po ba? Hindi pa po. Hindi ko po alam na nanganak na po pala siya. Lalaki raw yung anak eh. Sabi ng kapitbahay nila, kamukhang kamukha raw ng tatay mo. Hindi po kami interesado sa buhay nila, Aling Josefa. Sabi po kasi ni nanay, masyado na raw po kaming maraming problema sa buhay para po problemahin pa namin sila. Hindi ka ba interesado man lang na makita yung kapatid mong yon? 3 lang po kaming magkakapatid. Hindi ko po kapatid yung sinasabi nyo. Kung sa bagay, naiintindihan ko naman kayo kung ayaw ninyong tanggapin yung pangalawang pamilya ng tatay nyo. Maski ako rin naman, kapag nangyari yun sa akin, masasaktan din ako ng sobra. Mabuti na lang hindi nagloko yung asawa ko dati eh. Yun nga lang, maaga siyang kinuha ng Panginoon. Aling Josefa, matagal pa po ba yung sundo nyo? Baka po hinahanap na po kasi ako sa kumbento eh. Sige, mauna ka na at baka mapagalitan ka pa. Ang tagal din naman kasi ng sundo kong yun. Kung saan-saan pa yata nagpunta eh. Sige po, maiwan ko na po kayo dyan ha. Mag-ingat po kayo pa uwi. Ang kwento ng pamilya namin ay parang pelikula na napanood ng lahat. Bawat sikreto, bawat pangyayari, bawat pagtatalo ay alam na alam ng buong barangay. Dahil katulad nga ng sabi-sabi, may tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Dahil nasa isang barangay lang kami ng pangalawang pamilya ni tatay ay hindi may iwasan na araw-araw kaming nagkikita. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ang kabit ni tatay. At nanatili siya sa lugar namin kahit na pinagpipiestahan na siya noon ng mga tsismosa. Ang masasabi ko lang ay hindi siya katulad ni tatay na duwag dahil hinarap ng babae ni tatay ang mga pambabatiko sa kanya na mga tao dahil wala rin naman silang ibang malilipatan ng anak niya. Nasa isang lugar man kami ay parang hangin ang naging turingan ng dalawang pamilya. Hindi pinapansin ni nanay ang babaeng nabuntis ni tatay, ganoon din na never kong tinanggap na mayroon akong kapatid sa labas. Ipinangako ko sa sarili ko noon na hindi ko kakausapin o papansinin ang kapatid ko na naging dahilan kung bakit nawasak ang dati naming masayang pamilya. Mali man ako pero bata pa ako noon. At kung kanino galit ang nanay ko ay galit na rin ako sa kanila noon. Alam kong walang kasalanan ang kapatid ko sa labas. Pero dahil siya ang sinisisi ko kung bakit kami nawala ng ama, ay dinala ko ang galit na yon sa puso ko hanggang sa pagtanda ko, Papa Dudut. Aling Josefa, pabili naman po ako ng barbecue. Uy, sakto, buena mano. O ilan bang bibilin mo? Magkano po ba? 20 pesos isa. Huh? Ang mahal naman po ng barbecue nyo? Ano yan? Ginto? Ay nako, mahal na ang baboy ngayon. Isama mo pa yung uling, yung sauce, tapos akong nagtitinda, paano na? Kulang na yung kita ko. Yung 20 pesos noon, ang dami ko nang nabibili eh. Iba na ang panahon ngayon, mahal na ang mga bilihin. Kaya nga po eh. Pabili na lang po ako ng 3, uulamin ko. Uulamin? 3:00 pa lang ng hapon na. Hindi ka pa ba nanananghalian?
Nananghalian naman po ako. Ang kaso, nakita ko yung tirang tutong sa bahay. Sayang naman, kaya kainin ko na lang. Sakto, naamoy ko tong barbecue nyo. Kaya ka tumataba eh. Lamon ka kasi ng lamon. Chubby's the new sexy na po ngayon, Aling Josefa. Asus, dinipensahan mo pang pagiging matakaw mo. Hindi mo ba alam na kasalanan ng pagiging sobrang matakaw? Lo? Imbento naman. Paano naman naging kasalanan yung pagiging matakaw? Nasa Biblia yan. Parte yan ng 7 deadly sins. Kapag masyado kang matakaw, sinisira mo lang yung katawang ibinigay sa'yo ng Diyos. Ay, ganun po ba? O sige po, cancel nyo na lang po yung order kong barbecue. Baka magkasala pa ako. Ay wag na, nakasalang na oh. Wala nang bawian. Akala ko ba kasalanan na... Hingi ka na lang ng kapatawaran sa linggo. Magsimba ka. Kayo talaga, Aling Josefa. Emering kayo eh. Uy nga pala, dumaan dito yung kapatid mong si Raymond kanina. Ano naman pong kinalaman ko sa taong yun? Nakita ko yung mukha, puro sugat at pasa. Tinanong ko kung anong nangyari. Napaaway daw siya nung nakaraan. Ano pa po ba nga asahan nyo sa taong yun? Napakabasagulero. Sa tingin ko, nakipag-away yun dahil sa babae. Lagi ko yung nakikita na may angkas-angkas na babae eh. Tapos yung babaeng yun, taga-Ibayo. Nakita ko rin nung minsan na may kasamang ibang lalaki. Pareho ng nanay ni Raymond na malandi. Sayang yung batang yun. Tumigil sa pag-aaral dahil lang sa barkada. Yung nanay naman niyang walang kwenta, walang pakialam sa anak. Ako rin po, walang pakialam. Hanggang ngayon ba, hindi niyo pa rin sila napapatawad sa nangyari noon? Wala nang kapatawaran yung ginawa nila, Aling Josefa. Habang buhay na nilang dadalhin yung reputasyon nilang yun. Kaya rin siguro nasira yung direksyon ng batang yon dahil na rin sa nangyari. Palagi nang nakakabit sa pangalan niya yung pagiging anak niya sa labas. Hindi na namin kasalanan yun. Kasalanan yun ng mga taong gumawa nun sa kanya. Hindi sila nag-iisip eh. Mas nanaig sa kanilang kakatihan ng katawan nila. Alam ko na ibig sabihin ng kakatihan ngayon. Sa inyo ko po yun natutunan. Aba, kailan kita tinuruan ng ganyang salita? Binanggit niyo yan sa akin nung bata pa po ako. Wala akong ganyang binabanggit ha. Ay nako, hindi niyo na siguro maalala. Pero ako po, nakatatak na yun sa isipan ko simula nung bata ako. Simula noon hanggang ngayon, kalat na kalat pa rin ang mga makakatid dyan sa tabi. Mas dumami pa nga sila ngayon eh. Wala na kasing takot sa Diyos sa mga tao ngayon. Kaya sunod-sunod na mga dilubyong nararanasan natin eh. Aling Josefa, matutusta na yung barbecue ko Nawili na naman kayo kachi-chismis. Heto na. Ano bang sausawan mo? Suka po, yung maraming sibuyas ha. Tapos dagdagan nyo na rin po ng konting sauce na matamis. Heto, ikaw nang maglagay ng suka at sauce. Sige po, salamat. Ito pong bayad 60 pesos. Salamat! Ramdam sa buong barangay namin ang malaking pader na namamagitan sa aming unang pamilya at pangalawang pamilya ni tatay. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon na nagpapang-abot kami sa isang lugar ay agad na umaalis ang pangalawang pamilya para umiwas sa gulo. Mabuti yon, Papa Dudut, dahil alam nila kung saan sila lulugar. Kaso nga lang, noong nagkaroon na ng sariling isip ang kapatid ko sa labas sa si Raymond, ay hindi na siya makontrol noon ng sarili niyang ina. Tuwing nakikita niya ako sa labas ay palagi niya akong nilalapitan para kumustahin, kahit na hindi ko siya pinapansin. Pinipilit niyang makipag-close sa aming magkakapatid kahit na alam naman niyang hindi namin siya tanggap. Paulit-ulit ko mang pinagtatabuyan si Raymond dahil ayokong isipin ng mga tao na tanggap namin siya ay hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay magiging malapit din kami sa isa't isa. Para akong allergic noon kay Raymond na tuwing nakikita ko siya sa daan ay ginagawa ko ang lahat para lumayo sa kanya. Umiiwas ako sa mga lugar na alam kong tambayan niya. Hanggat maaari ay ayokong makita ang pagmumukha nito dahil hawig na hawig niya si tatay. At tuwing nakikita ko siya ay mas lalong lumalala ang nararamdaman kong galit dahil naaalala ko lang ang ginawa sa amin ng aking ama. Papa's girl kasi ako noon, Papa Dudut.
Mas close ako sa tatay ko kesa kay nanay. Kaya noong nawala siya ay malaki ang butas na iniwan nito sa puso ko. Ilang beses ko siyang hinanap sa Facebook at halos lahat ng pangalan niya na makita ko doon ay minemessage ko pero ni isang reply ay wala akong natanggap mula sa kanya. Dumating na lang yung araw na ako na mismo ang sumuko na mag-reach out sa kanya. Ang ginawang hindi pagpansin sa akin ni tatay ay ginawa ko rin kay Raymond dahil gusto kong iparamdam sa kanila kung papaano maiwan at talikuran ng isang taong mahalaga sa buhay ko. Papadudot ang mahirap sa pagtira sa isang maliit na komunidad ay kahit na anong gawin mong pag-iwas sa taong ayaw mong makita ay palagi mo pa rin itong makikita sa ayaw mo man o sa hindi. Parang kabuti noon si Raymond na laging sumusulpot sa mga lugar na hindi ko inaasahang makikita ko siya. Ang malala ay palagi niyang pinagsisigawan na magkapatid kami kahit na ayaw kong may lapit ang pangalan ko sa kanya. Lagi niya akong ibinibida sa mga kaibigan at kakilala niya bilang ate niya at tuwing ginagawa niya yon, ay parang nakakaramdam ako ng hiya. Para kasing pinapangalandakan niya sa lahat. Na nagloko ang tatay ko kaya ako nagkaroon ng kapatid sa labas. Kahit totoo naman yon, ay hirap na hirap pa rin akong tanggapin ito noon. Kung hindi man si Raymond ang nagpapaalala sa amin ng pagtataksil na ginawa ng tatay ko ay ibang tao naman ang gumagawa nito. Walang iba kundi ang tinaguriang reyna ng mga chismosa sa lugar namin na si Aling Josefa. Actually, mabait naman na tao si Aling Josefa Papadudot. Palasimba siya, palagi siyang concern sa mga kapitbahay niya. At marami na siyang kabutihang nagawa. Pero sa lahat ng mabubuting asal na meron siya, ang isang pinakaayaw kong ugali nito ay ang pagiging chismosa niya. Minsan masyado siyang atribida at pakialamera sa puntong nakakasakit na pala siya ng damdamin ng hindi niya nalalaman. Tuwing nagkakausap kami ay palagi niyang kinukumusta sa akin si Raymond na as if close kaming dalawa. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya yon o talagang concern lamang siya kay Raymond. Pero anuman ang tunay na hangarin nito ay hindi ko gusto na lagi niya akong tinatanong at ina-update tungkol sa mga kaganapan sa buhay ng pangalawang pamilya ng tatay ko. Oy, Kayla! Oh, Aling Josefa! Lagi na lang tayo nagkikita kung saan-saan ah. Namalengke ka? Opo, naghahanap ako ng mangga. Yun ang cravings ko ngayon eh. Bakit? Naglilihi ka ba? Buntis ka ba? Oo naman. Gusto ko lang ng mangga, buntis agad. Hindi po ako buntis. Gusto ko lang talaga ng mangga na isasawsaw sa suka na puno ng sili. Akala ko naman naglilihi ka. Diyan kasi ako naglihi nung buntis ako sa panganay ko eh. Paano ako mabubuntis eh? Wala naman po akong boyfriend. Mas mainam yan. Huwag ka munang magkapamilya kasi sa hirap ng buhay ngayon. Mas maganda yung may pera ka bago mag-asawa para hindi kayo maghirap. Alam ko naman po yun. Uy, nabalitaan mo na ba yung bagong chismis tungkol dun sa nanay ni Raymond? O ano naman po yan? Kaya aga-aga, chismis na naman agahan ninyo. Nag-awa yung mag-ina. Hindi mo ba narinig? Bakit po sila nag-away? Hindi ko alam yung dahilan pero ang sabi-sabi, nag-uuwi daw ng lalaki yung nanay ni Raymond. O syempre, yung bata, pangit na nga yung reputasyon dito sa lugar natin. Mas papangit na naman dahil sa panlalalaki ng nanay niya. Ay, tingnan mo nga naman, oo. Once sa malandi, always sa malandi. Pero matagal ko nang napapansin yun eh. Tuwing bumabangon ako ng 4:00 ng umaga, nasisipat ko yung nanay ni Raymond na nakatambay sa may kanto. Laging may kausap na lalaking nakamotor. Grabe! Kayo na talaga, Aling Josefa! Walking CCTV ang atake nyo ah! Abot hanggang kanto! Yung siguro yung lalaking inuuwi noon kaya nagalit yung anak niya. Eh wala naman tayong magagawa dun. Kung yun ang gusto niyang buhay, edi gawin niya. Buhay niya yun eh. Tsaka wala na tayong kinalaman dun. Di na nahiya. Tapos eto pa ha. Ay, ayan na si Raymond. Magandang umaga po, Aling Josefa. Magandang araw din.
Ate, Sino tinatawag mong ate? Hindi mo ako ate ha? Aling Josefa, may na kita. May nag-aantay pa sa akin tricycle eh. Baka mahal na babayaran ko doon kapag nagtagal pa ako dito. O sige, mag-iingat ka ha. Kayo rin po. Raymond, hindi ka pa rin pinapansin ng kapatid mo hanggang ngayon? kailan naman ako pinansin nun? Sanay na po ako. Pero naiintindihan mo naman siya kung bakit hindi ka niya pinapansin. Opo, naiintindihan ko naman po eh. Alam ko naman po yung nangyari. Ako yung sinisisi niya kung bakit nasira yung pamilya niya. Hanggang ngayon, kahit 18 taon na yung lumipas, galit pa rin siya sa akin na para bang ako yung nakagawa ng kasalanan. Intindihin mo na lang. Minsan kasi, may mga taong sarado ang utak. Masyado silang nagpapalamon sa galit na nararamdaman nila. Kaya hirap na hirap silang magpatawad. Karapatan din naman po nilang magalit eh. Nawalan sila ng tatay dahil sa nanay ko. Oo, pero sana, sa nanay mo na lang sila magalit at hindi sa'yo. Ay, ang hirap kasi ng sitwasyon nyo eh. Dalangin ko na lang na balang araw, magkapatawaran na kayo. Kahit papano naman magkapareho pa rin kayo ng dugo na nananalaytay sa katawan ninyo. Ay, sana nga po. O maiba tayo. Totoo ba na lumayas ka sa inyo? Lumayas? Saan naman po galing yung balitang yan? Narinig ko lang kanina dito mismo sa palengke. Nag-away daw kayo eh. Oy bakit? Anong pinag-awayan ninyo? Wala po kami pinag-awayan. Tsaka wag nyo na lang po intindihin yun. Sa amin na lang po ni nanay yun. Totoo ba na may lalaki siyang inuuwi sa inyo kaya ka nagalit? Bahala po kayo mag-isip, Aling Josefa. Maiwan ko na po kayo. Teka, sandali lang. Marami pa akong itatanong sa'yo, Raymond. Hindi ako required na tanggapin o mahalin ang kapatid ko sa labas, lalo na kung siya ang dahilan ng pagkasira ng pamilya namin. Kahit konsensyahin pa ako ni Aling Josefa ay hindi ko magagawang ituring na kapatid si Raymond dahil puno pa rin ng puot at pagkasuklam ang puso ko noon sa kanya. Kahit pasabihin ng mga taong magkapareho kami ng dugong nananalaytay sa katawan namin, ay wala akong pakialam, Papa Dudut. Ang nakakainis. Kami ang biktima kaya dapat ay kami ang kampihan ng mga tao. Pero sa pagdaan ng panahon, mas nakakuha pa ng simpatya ang pangalawang pamilya ni tatay dahil sa ginagawa naming pag-iitsapwera sa kanila. Lumalabas na parang kami pang masama. Kesyo kahit ano raw ang gawin kong pagdideny ay kapatid ko pa rin si Raymond kaya dapat ay tanggapin ko na lamang daw ang katotohanan. Hindi raw maganda sa tao ang nagtatanim ng sama ng loob at galit. At dapat daw pagpapatawad ang inuuna ng puso ko. Hindi ko alam kung papaanong kami ang naging masama gayong kami naman ang inosente. Mas lalo tuloy nadagdagan ang galit ko na nararamdaman kay Raymond at sa nanay nito dahil mas sila pa ang kinakampihan ng mga tao noon. Ang mahirap sa pagtira sa probinsya ay limitado lamang ang pangunawa ng mga tao doon. Kailangan mong sumunod sa nakagisnang kultura ng komunidad dahil kung hindi ay ikaw ang mapapasama. Kaya naman nung nagkaroon ako ng oportunidad na layasan ang lugar na nakagisnan ko, ay pinatos ko kaagad ito. Isang trabaho sa Maynila ang inalok sa akin ng kaibigan kong matagal nang nagtatrabaho doon. Pumayag akong kunin ang trabahong alok nito para lamang matakasan ko ang buhay ko sa probinsya, Papa Dudut. Ate! Ate! Ate Kayla! Raymond? Sus ko naman, pati ba naman dito sa bus station, nandito ka pa rin? Dito ako nagtatrabaho. Tagabitbit ako ng mga bagahe tsaka mga padala. Anong ginagawa mo rito, ate? Alis ka? Wala ka na dun. Hindi ka pa ba nagsasawang iwasan ako? Sabi ko naman sa'yo, kahit sungitan mo pa ako at ipagtabo yan, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Ikaw pa rin ang ate ko. Ate pa rin ang magiging turing ko sa'yo. Kahit paanong sabihin mo, hindi kita tatanggapin bilang kapatid ko. Sana, balang araw, maintindihan mo yun. Alam ko na mahirap tanggapin yung totoo pero kahit ano pang klaseng pagkakaila ang gawin mo, hindi mo may tatanggi na magkapatid tayo. Ano ba mapapala
mo kahit tanggapin kita bilang kapatid? May magbabago ba? Anak ka pa rin naman sa labas kahit pa pagbali-balik ta rin mo ang katotohanan eh. Siguro para sa'yo wala. Pero para sa akin, malaking bagay yun ate. Kasi buong buhay ko walang gustong tumanggap sa akin bilang tao eh. Maski sarili kong ang nanay, ako yung sinisisi kung bakit nasira yung buhay niya. Hindi pa nga ako pinapanganak, patong-patong na yung kasalanan ko sa mundong to. Pakiramdam ko parang kasalanan ko na nabuhay ako, na ipinanganak ako. Gusto ko lang maramdaman na may kinabibilangan din ako. Bakit akong kailangan magdesisyon yan? Hindi ko hawak ang kasiyahan mo, no? Bibigyan mo pa ako ng responsibilidad. Bakit kailangan sa akin pa manggaling yung hinahanap mong pagtanggap? Bakit hindi mo yan simulan sa nanay mo? Pasensya ka na kung dinamay pa kita sa problema ko. Hindi naman kita pinipilit eh. Kung ayaw mo, wala akong magagawa. Tatanggapin ko yun ng buo. Pero sana, huwag mo naman tanggihan yung kabutihan at pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng kabutihan at pagmamahal mo. Marami nagbibigay niyan sa akin. Alam mo, huwag mong gawing kaawa-awa yung sarili mo ha. Huwag mo ipagpilitan ang sarili mo sa mga taong hindi ka gusto kasi pinapahiya mo lang yung sarili mo. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko ate. Di bale, hindi na tayo magkikita ulit. Sa wakas, mababawasan na rin ako ng pinoproblema. Bakit? Aalis ka na ba talaga? Pupunta ako ng Maynila. Ano oras balis ang sunod na bus? 10:00 yung susunod na biyahe papuntang Maynila. Hindi mo na naabutan yung para kanina, kaalis lang eh. Teka, anong gagawin mo sa Maynila? Doon ako titira. Lalayasan ko na tong lugar na to na puno ng mga chismosa na walang ibang ginawa kundi manira ng ibang tao. Iiwan mo pamilya mo dito? Paano na nanay mo tsaka mga kapatid mo? Bakit mas concern ka pa sa kanila kaysa sa akin? Aalis ako dito para sa kanila, para makapagtrabaho ng maayos at para makatulong sa mga gastusin dito. Hindi ka ba natatakot sa Maynila? Di ba lagi nababalita dun na maraming patayan? Maraming kriminal dun. Nagpapaniwala ka naman sa mga napapanood mo. Siyempre, ibabalita nila sa TV yung mga masasamang tao. Kailan pa sila nagbalita ng mga mabubuting nagawa ng mga tao? Malawak ang Maynila at hindi lahat ng lugar doon delikado. Ayaw mo na ba dito? Mas tahimik dito. Mas simple ang buhay. Tahimik? Kailanman hindi naging tahimik ang buhay ko dito, no? Simula pagkabata ko, laging laman na ng chismis ang buhay ng pamilya ko dahil sa ginawa ng tatay ko at ng nanay mo. Hanggang kailan ka dun? Bakit pa ang dami mong tanong? Close ba tayo? Hindi mo kailangan malaman ang mga plano ko sa buhay ko, no? Pasensya ka na. Nagtatanong lang naman. Hayaan mo ate. Ako nang bahalang magbantay sa maiiwan mong pamilya dito. Kaya na nila mga sarili nila, hindi ka nila kailangan. Tsaka please lang. Tigilan mo na kami, Raymond. Hayaan mo na lang kaming mamuhay ng tahimik. Hindi mo naman kami kailangan eh. At ganun din kami, hindi ka namin kailangan. Nagmamalasakit lang naman ako. Kung gusto mong makatulong, buhatin mo na tong bagahe ko para maisakay na dun sa bus na papuntang Maynila. San ba yon? Ay, oo nga pala. Sumunod ka sa akin, te. Dito yung bus papuntang Maynila. O mauna ka na, bibili lang ako ng ticket. Sige, yung pinakadulong bus ate. Yun yung aalis. Doon mo na lang ako puntahan. Papadudot kabado ako noon sa bagong buhay na pinili ko. Nakailang beses na rin naman akong bumisita sa Maynila kaya hindi na bago ang lugar na ito para sa akin. Pero karaniwan ay puro pagbisita lamang ang ginagawa ko na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw. Excited man ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Dahil alam kong ibang-iba ang buhay sa probinsya kumpara sa Maynila. Sa EDSA pa lang ay sinalubong na agad ako ng naglalakihang gusali at billboard ng mga artista. Ang kabang nararamdaman ko noong una ay napalitan ng tuwa. Nagkaroon ako ng pag-asa sa puso ko dahil matagal ko nang inaasam ang ganong klase ng kalayaan. Malayo sa mga mapanghusgang mga tao. Malayo sa mga makalumang gawain. Sa pagpunta ko sa Maynila ay umaasa ako na magbabago na ang buhay ko. Na dati ay napaka-boring. Sa isang paggawaan ng tinapay ako nagtrabaho papadudot. Minimum wage lang ang natatanggap ko kada buwan pero kung ikukumpara ito sa dati kong trabaho sa probinsya ay di hamak na mas mataas ito kumpara sa natatanggap kong sweldo noon. Ang mahirap nga lang ay medyo mahal din ang pamumuhay sa Maynila.
Nakakapagod ang transportasyon. Na ilang beses kang sasakay sa iba't ibang klase ng sasakyan para makauwi. Hindi tulad sa probinsya na isang sakay mo lang ay makakarating ka na sa destinasyon mo. Ganon pa man ay bukas palad kong tinanggap ang bagong buhay ko kapalit ng kalayaan na matagal ko nang inaasam. Papadudot, hindi may kakaila na marami talagang oportunidad sa Maynila kumpara sa probinsya. Pero hindi rin may tatanggi na mas mahal ang mga gastusin sa Maynila. Mahirap ang mamuhay doon dahil marami kang babayaran katulad na lamang ng renta ng bahay, gastos sa pagkain, bayad sa kuryente at araw-araw na transportasyon. Ang sahod na nakukuha ko noon ay nauuwi lang sa mga bayarin at kakaunti lang ang naitatabi ko para makapag-ipon. Hindi ko tuloy noon magawang mamasyal o mamili man lang ng mga bagay na gusto kong bilhin, kahit na nagkalat ang mga mall sa Maynila. Dahil naghihigpit ng sinturon sa mga sumunod na taon ay hindi na muna ako umuwi sa probinsya. Tuwing Pasko at Bagong Taon, kasama ko sa mga selebrasyon ng mga boardmates ko na nagsilbi ng pangalawa kong pamilya. Kahit papaano, nakapagdadala naman ako ng kaunting pera sa bahay at malaking tulong na yon. Lalo na't noong panahon na yon, ay ako lang ang may trabaho sa aming magkakapatid. Mahirap malayo sa sariling pamilya, pero ang pangungulila ko mula sa kanila ay napawi dahil sa mga bagong kaibigan na nakilala ko. Malaki rin ang naitulong ng pagkakaroon ko ng boyfriend. Sa Maynila na ako nakakilala ng lalaking minahal ko, Papa Dudut. Itago na lang natin siya sa pangalang Peter. Nakilala ko siya dahil katulad ko rin siyang boarder na nangungupahan sa tapat ng boarding house namin. Mula siya sa Samar at mabilis kaming nagkahulugan ng loob. Dahil pareho kaming galing sa probinsya at pareho ring wala ng ama. Ang pagiging malapit namin sa isa't isa ay nauwi sa pag-iibigan. Oh, heto na yung order mong ulam, adobong sitaw. Salamat. Ilang taon na tayo kumakain sa karinderya na to pero hanggang ngayon, yung adobong sitaw pa rin talaga yung palagi mong binibili. Hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Hindi. Kahit araw-arawin ko pa to, never ako magsasawa dito. Ano bang espesyal sa ulam na yan? Tinikman ko yan nung nakaraan, wala namang kakaiba eh. Katulad lang din yan ng ibang adobong sitaw na natikman ko na dati. Ito kasi, katulad mismo ng luto ng nanay ko. Parehong-pareho sila ng timpla tsaka pagkakaluto. Hindi overcook yung sitaw kaya talagang malutong siya kainin. Hindi rin masyadong maalat yung sarsa. Sakto lang yung tamis tsaka asim. As in kung wala ako dito sa Maynila, aakalain ko talagang si nanay ang nagluto nito. Hindi ko alam na yan pala yung paborito mo. Hindi naman sa ito yung paborito ko. Ayoko nga ng gulay nun eh. Pero kapag kasi kumakain ako nito, feeling ko nasa probinsya na rin ako eh. Natitikman ko yung mga lutong bahay na kinakain ko noon. Pagbigyan mo na kasing nanay mo. Umuwi ka rin sa inyo kahit isang beses sa isang taon lang. Tapos, isama mo na rin ako para may pakilala mo ako sa pamilya mo. Wag na, sayang yung pera. Alam mo ba kung magkano gastos pa uwi at pabalik doon? Magkano ba? Mahigit 2,000. Tapos anong gagawin ko doon? Magbabakasyon, gastos ulit. Mas maganda na yung pera na lang ipadala ko sa kanila para tipid. Tsaka may video call naman eh. Nakakapagkita naman tsaka nakakapag-usap pa rin naman kami kahit magkalayo. Kahit na. Iba pa rin yung nakakasama at nahawakan mo sila ng personal. Hindi na kailangan yun. Ayaw mo lang ako ipakilala sa kanila eh. Hindi talaga. Masyado pang maaga eh. 2 years mo na akong boyfriend. Maaga pa rin ba yun? Maniwala ka sa akin, masyado pa talagang maaga. Tsaka, kapag nag-uwi ako ng lalaki sa amin, pagpipiestahan na naman ako ng mga chismosa doon. Tsaka na lang, kapag sure na. Ibig mo bang sabihin hindi ka pa sure sa akin? Alam mo, mahirap maging sure sa mga bagay-bagay. Aminin man natin o sa hindi, marami pa tayong kailangang pagdaanan tsaka maranasan para masabi nating okay na to, na pwede na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Ikaw ba? Ready ka na ba? Pamilya agad? Hindi pa, uy. O yun nga, di ba? Kapag ipinakilala kita sa pamilya ko, dapat ready ka na sa mga ganung bagay. Sayang naman yung effort kapag hindi rin naman pala tayo magtatagal, no? Iniisip mo ba na hindi tayo magtatagal? Dumaan na yung isipin na yun sa utak ko.
Yung 2 years kasi, marami pa tayong pwedeng gawin para maging thrilling yung relasyon natin eh. Pero paano kung dumating tayo sa punto na nagawa na natin lahat? Na nakakaramdam na tayo ng pagkasawa sa isa't isa? Pipiliin pa rin ba nating magstay o hindi na? Yung mga ganong bagay yung mga iniisip ko eh. Sa ngayon, wala pa kasi tayo sa ganong sitwasyon. So aantayin mo muna mangyari yon. Oo naman. Kapag nalampasan na natin yun, ibig sabihin lang, sure na talaga tayo sa isa't isa. Eh di matagal pa bago mo ako maipakilala sa pamilya mo niyan. O bakit? Hindi mo ba kaya magantay ng ganong katagal? Kaya naman. O yun naman pala eh. Eh di wala nang problema. Wala naman talagang problema. Nabanggit ko lang naman na baka gusto mo akong isama kapag nagbakasyon ka. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa norte. Hayaan mo, makakarating ka rin doon. Ako pa magiging tour guide mo kung gusto mo. Talaga? Oo naman. Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian. Oo naman. Ba't ko naman babawiin yung sinabi ko? Tsaka sigurado rin naman ako na kapag ako yung bibisita sa probinsya nyo, siguradong itutour mo rin ako, di ba? Gusto mo rin pumunta sa amin? O bakit? Wala ka bang planong ipakilala ako sa pamilya mo? Meron naman pero matagal na rin ako hindi nakakauwi sa amin eh. Tingnan mo, pareho lang din naman pala tayo eh. Saka na nga lang natin pag-usapan ulit yan kapag may plano na talaga tayong umuwi. Kain na muna tayo. Malaki ang naging tulong ni Peter para mawala ang pagkalumbay ko sa sarili kong pamilya, Papa Dudut. Lalo na taon na simula ng huli kaming nakauwi noon sa amin. Si Peter na ang nagsilbing pinakamalapit na tao sa akin habang nakatira ko sa Maynila. Siyang naging kaagapay at sandigan ko sa bawat problemang dumarating sa buhay ko. Sa kanya ako humuhugot ng lakas at inspirasyon sa bawat hamong kinakaharap ko noon. Sobrang mapagkakatiwalaan si Peter sa lahat ng bagay. Napaka matulungin niyang tao at marespeto pagdating sa mga desisyong ginagawa ko sa buhay. Pangalawa siya sa 5 magkakapatid at tanging siya na lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya na mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Dahil siya lang ang matapang at marunong dumiskarte para sa laban ng buhay. Noong naging boyfriend ko si Peter ay umalis ako sa boarding house namin at sumama ako sa kanya para magsama kami sa iisang bubong. Naging live-in partner kami at napakalaking tulong noon dahil nagkaroon ako ng kahati sa mga gastusin sa pang-araw-araw. Tumagal ng 3 taon ang pagsasama namin ni Peter hanggang sa nagkaroon ng bunga ang pag-iibigan naming dalawa. Wala pa akong planong maging ina noon kaya nagulat ako nang nakumpirma kong nagdadalang tao ako, Papa Dudut. Masaya ako sa balitang yon dahil magkakaroon na kami ng anak ni Peter. Pero ang hindi ko inakala, ang balitang yun na rin pala ang magiging dahilan kung bakit ang relasyon namin ni Peter na matagal naming inaalagaan ay mauwi lang pala sa hiwalayan. Oh, Kayla, gising ka pa? Gabi na. Inaantay talaga kitang makauwi. Sabi ko naman sa'yo, mauna ka na magpahinga kasi gagabihin ako ngayon. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako kanina habang nag-aantay na masasakyan pa uwi. Ikaw? Tapos na ako. Halika rito, maupo ka muna. Paliligo lang ako saglit para sabay na tayo matulog. Hindi, teka, sandali lang. Dito ka muna. May gusto lang muna akong sabihin sa'yo. O sige. Ano ba yung sasabihin mo? May dumating na balita sa akin kanina. Balita? Galing saan? Sa probinsya nyo? Hindi. Galing ako sa klinik kanina. Nagpa-check up ako. May gusto lang sana akong ikumpirme. Klinik? Masama ba ang pakiramdam mo? May dinaramdam ka bang sakit? Peter, buntis ako. 4 weeks. Ha? Buntis? Buntis ka? Oo. Magiging tatay ka na. Hindi pwede to. Ha? Ano ibig mo sabihin hindi pwede? Hindi ka pwedeng mabuntis, Kayla. Hindi ka dapat mabuntis. Teka. Hindi kita maintindihan. Bakit naman? Maliit pa naman yan, di ba? Baka pwede pa natin gawa ng paraan. Magtatanong ako sa kakilala ko kung may kakilala siya magtatanggal niya sa tiyan mo. Magtatanggal ng ano? Sandali, sinasabi mo bang
ipalaglag ko tong bata? Oo. Bakit? Gusto mo ba ipanganak yan? Hindi pwede. Magkakaroon ng gulo kapag nangyari yan. Ha? Anong gulo? Ano ba pinagsasabi mo? Narinig mo ba yung gusto mo mangyari? Hoy, Peter! Anak natin to! Ba't ko to ipapalaglag? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi ka pwedeng mabuntis. Bakit nga? Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit sa halip na matuwa ka kasi magkakaanak na tayo, mas takot ka pa na parang may ginawa tayong mali. Ay, sorry pero hindi kasi dapat itong mangyari. Umayos ka nga, Peter. Ano ba talagang gusto mong sabihin? May pamilya na ako. May asawa na ako sa probinsya namin. Kaya hindi kita mapapanagutan pati na rin yung bata sa sinapupunan mo. Ano? Teka, may asawa? Paano? Kailan ka ba nagkaroon ng asawa? Pinagloloko mo ba ako? Hoy, bago kita sinagot, siniguro kung wala kang ibang pamilya. Chinek ko yung mga social media account mo. Wala akong nakita na may pamilya ka na. Kasi marami akong account. Hindi lang iisa yung account ko. Wow! Proud ka pa? Proud ka kasi magaling kang magtago? Na marunong ka manloko ng tao? My gosh naman! Paano ako nagpauto sa'yo? Grabe ka, Peter! Grabe ka talaga! Kung hindi nangyari sa atin to, hindi ka pa aamin na may asawa at anak ka na pala? Hindi ko naman inakala na hahantong tayo sa ganitong sitwasyon eh. Ang lala mo naman! Wala man lang ako narinig na pagsisisi dyan sa boses mo. Siguro, sanay ka na talaga sa mga ginagawa mong panloloko, no? Na pati yung pag-amin mo na cheater ka, wala na lang sa'yo yun. Kapal naman ang mukha mo. Basta nasabi ko na yung gusto kong mangyari. Nasa'yo na yun kung... Hindi ko ipapalaglag tong bata. Gagawin mo pa akong makasalanan? Binigyan mo na nga ako ng kasalanang hindi ko namang gustong gawin. Ginawa mo akong kabit mo nang wala akong nalalaman tapos gusto mo pang dagdagan ang mga kasalanan ko? Kilabutan ka nga, Peter! Tao ka pa ba? Wala ka pa man din sa impyerno pero daig mo pa yung demonyo ko mamuhay ah! Paliligo na ako. Yun na yun? Pagkatapos mong umamin na may sarili ka ng pamilya sa probinsya? Pagkatapos mo sabing kabit lang ako? Yun na yun? Maliligo ka na parang walang nangyari? Ano bang gusto mong gawin ko? Pagsisisihan mo tong ginawa mo! Eh di sorry. Basta hindi ko matatanggap yung bata dyan sa tiyan mo. Kung gusto mo ituloy pa rin itong relasyon natin, huwag kang manganak. Sa tingin mo, gugustuhin ko pa makipagrelasyon sa'yo matapos sa mga nalaman ko? Hindi ako tanga, no? Pagkatapos mong maligo, sisiguraduhin kong pati anino ko, hindi mo na makikita. Bahala ka. Kung wala ka na sasabihin, maliligo na ako. Pagod ako. Walang yaka! Karmahin ka sana! Lumubog ang puso ko nung nalaman kong hindi ako kayang panindigan ni Peter Papadudot. Para bang panibagong mukha nito ang nakilala ko noong araw na yon. Ang Peter na inaasahan kong sasamahan ako hanggang sa dulo. Namamahalin ako anuman ang mangyari ay kaya pala akong iwan ng walang pag-aalinlangan. Para akong trinaydor, pinanghawakan ko ang pag-ibig na ipinakita niya sa akin. Hindi ko alam na ang pag-ibig na yon ay madali lang din palang mabasag. Papadudot masakit na hiniwalayan ako ni Peter ng walang pagsisisi. Pero ang mas masakit ay malamang hindi lang pala ako ang tanging babae sa puso niya. Actually, hindi ako ang una kundi pangalawa lang ako sa buhay niya. Para akong sinaksak sa puso noong nalaman kong may pamilya na pala si Peter sa Samar. Biglang nag-flashback sa utak ko ang naging buhay ko sa probinsya. Kung paano nasira ang pamilya namin dahil sa panloloko na ginawa ng tatay ko. Parang ganon ang nangyari sa akin. Ang kaibahan nga lang ay ako ang pangalawang babae sa buhay ni Peter. Ako yung kabit. Isang salitang kinasusuklaman ko simula pagkabata. Hindi ko ginustong maging kabit at hindi ko alam na isa pala akong kabit. Si Peter ang gumawa sa akin noon. Ginawa niya akong pangalawang babae sa buhay niya. Nang walang kaalam-alam. Pero sa kabila nito, sa halip na magalit ay wala akong naramdamang sama ng loob sa kanya. Para bang wala akong pakialam noon kahit may pamilya na siya sa Samar. Ang naramdaman ko ay lungkot dahil alam kong lalaki ang anak ko na walang kagigis ng ama.
Sawi man sa puso ay wala akong oras para magmukmuk noon, Papa Dudut. May bata na sa sinapupunan ko kaya kinailangan kong kumayod para magkaroon ako ng ipon at mabuhay ko ang magiging anak ko. Lalo na't mabilis pa sa 4:00 nung tinalikuran siya ng sarili niyang ama. Ang lungkot na nararamdaman ko noon ay ibinuhos ko sa pagtatrabaho. Pinagod ko ang sarili ko hanggang sa mamanhid hindi lang ang katawan ko kundi maging ang pag-iisip ko. Ang hirap lang tanggapin na napakasaya lang namin ni Peter nitong nagdaang araw pero sa isang iglap ang mga sayang yon ay naging mapait na alaala na lamang. Para nga akong pinaglaruan ng tadhana noon dahil galit na galit ako dati sa naging kabit ng tatay ko. Pero noong time na yon, ako na mismo ang nakatayo sa dating kinatatayuan nito. Ako na yung kabit na may dinadalang anak sa labas. Mag-isa man ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maipanganak ko ng maayos ang anak namin ni Peter. Magastos ang magkaanak, Papa Dudut. Ang ipon ko na ilang taong kong itinago ay mabilis na naubos. Dumating ako noon sa puntong hindi na sapat ang buwan ng sweldo ko sa mga gastusin ko kaya naghanap ako ng sideline. Mabuti na lamang at willing ang mga boardmates ko na alagaan at bantayan ang baby ko habang nasa labas ako noon at nagtatrabaho. Pero kahit na anong pagkayod ang gawin ko, nagigipit pa rin ako noon. Kaya wala akong ibang choice kundi lapitan si Peter at humingi ng sustento mula sa kanya para sa kapakanan ng anak naming dalawa. Peter! Kayla? Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Akala ko ba ayaw mo na ako makita? Nagbago yata ang ihip ng hangin ah. Hindi kita gustong makita pero kailangan kitang kitain ngayon. Nandito ako para sa bata, hindi para sa akin. Bakit? Ano nangyari sa bata? Kailangan niya ng sustento. Sa trabaho ko ngayon, hindi ko siya kayang buhay na mag-isa, lalo na sa buhay dito sa Maynila. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang ituloy kasi ikaw lang din yung mahihirapan. Hindi kakayanin ng konsensya ko ang pumatay ng walang muwang na bata. Hindi yun kasama sa pagpipilian ko. Kaya hindi mo talaga ako mapipilit na ipalaglag yung batang tayo mismo ang bumuo. Tapos ngayon sino naghihirap? Yung bata mismo. Kasi hindi siya kayang buhay na sarili niyang nanay. Yun ba? Kaya ba yun ang konsensya mo? Kaya nga ako nandito eh. Gusto kitang pakiusapan. Talikuran mo na ako't lahat. Huwag lang yung anak mo. Mabubuhay natin siya kung dalawang magulang ang susuporta sa kanya. Kung ano yung sinabi ko sa'yo noon, yun pa rin ang sasabihin ko sa'yo ngayon. May mga anak ako sinusuportahan sa probinsya. Hindi ko kaya sustentuhan yung batang ikaw mismo ang nagpumilit na ipanganak sa mundong to. Paano mo nasasabi yan? Gaano na ba talaga kahalang ang kaluluwa mo na wala ka man lang malasakit na nararamdaman para sa bata? Hindi mo pa man siya pinapanganak, may malasakit na ako sa kanya. Alam ko na kung ano yung buhay na kakaharapin niya rito. Sa ating dalawa, ako yung una nagmalasakit. Ikaw, sarili mo lang yung iniisip mo. Dahil ano, mabait ka. Hindi kaya ng konsensya mo ipalaglag yung bata kahit na alam mo maghihirap pa rin siya kapag ipinanganak mo siya. Hindi ako yung walang malasakit dito, Kayla. Ikaw! Pakiusap naman kahit ngayong buwan lang. Wala talaga akong maibibigay sa'yo. Marami rin akong bayarin ngayon, hindi lang dito sa Maynila, kundi pati sa probinsya. Katulad ng sinabi ko sa'yo, may pamilya akong binubuhay. Kahit pahiramin mo na lang ako, babayaran din kita kagad kapag sumahod na ako. Please naman, Peter, oh. Pasensya ka na talaga, pero ito yung buhay na pinili mo eh. Kaya hindi ko na to problema pa. Walang yaka talaga? Hindi magiging ganito ang buhay ko kung hindi dahil sa'yo eh. Kung hindi mo ako niloko, kung hindi mo ako binuntis. Oo, kasalanan ko na yung nangyari. Pero tandaan mo, naghanap ako ng solusyon sa problema natin. Binigyan kita ng pagkakataong pumili ng landas na tatahakin mo. Ito yung pinili mo, kaya ito yung dapat mo na panindigan. Sige, ganito ang gusto mong laro? Sige, papalagan kita. Ano na lang kaya ang sasabihin ng pamilya mo sa probinsya kapag nalaman nilang may anak ka sa labas? Handa ka sirain yung pamilya ko para sa sarili mo? Makasarili ka nga. Gagawin mo sa mga anak ko yung ginawa sa'yo ng tatay mo? Gusto mong pagdaanan ng mga anak ko yung pinagdaanan mo? Sige, gawin mo. Pero itong tandaan mo, hindi ko iiwan ang pamilya ko katulad ng ginawang pag-iwan sa inyo ng tatay nyo. Walang yaka talaga! Sa ginawa mong to, mas lalo mo lang hindi makukuha yung hinihiling mo sa akin. Kahit anong klaseng pananakit pa ang gawin mo,
Hindi kita tutulungan sa gusto mo mangyari. Kulang pa nga yan sa ginawa mong pagsira sa buhay ko! Kung wala ka na sasabihin pa, lubayan mo na ako. Mas maganda nga huwag na tayo magkita ulit. At binabalaan kita, Kayla. Kapag sinira mo ang pamilya ko, sisiguraduhin kong pagsisisir mo yung gagawin mo. Umalis ka na! Papa Dudut, hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ang mga lalaking nag-iipon na mga babaeng lolokohin nila na agad ding tatakbuhan kapag nadisgrasya nila ito. Lahat ng mga ganong klaseng lalaki ay isinusumpa ko hanggang sa ngayon. Wala silang ibang ambag sa mundong ito kundi perwisyo sa mga kababaihan at pamilyang kanilang sinisira. Dahil ayaw na talaga kaming tanggapin ni Peter noon, ay hindi na ako naghabol pa. Ang tanging naisip ko na lamang noon na solusyon ay ang bumalik sa probinsya. Nang mga panahong yon ay walang kaalam-alam ang sarili kong pamilya na may anak na ako. Nahihiya kasi akong ipaalam sa kanila na nagkaroon ako ng anak nang hindi ako kasal at wala itong ama. Isang malaking kahihiyan yon lalo na sa lugar namin kung saan ay napakahalaga ang pagkakaroon ng isang kumpletong pamilya na dumaan sa nakasanayang proseso. Pero dahil sa wala akong ibang choice noon, ay napilitan akong bumalik sa probinsya namin, Papa Dudut. Gulat na gulat ang pamilya ko noon nang umuwi ako sa bahay na may bitbit ng bata. Pero hindi lang si nanay at mga kapatid ko ang nagulat dahil pati ang mga tsismosa sa lugar namin ay nagulantang din. Wala pang isang araw ay kumalat na agad sa barangay namin ang balitang nabuntis daw ako at hindi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin. Kung ako ang dating Kayla noon, labis na kahihiyan ang mararamdaman ko sa sitwasyon ko. Pero kung may isang bagay man akong natutunan sa pagtira ko sa Maynila, ito ay ang pagkakaroon ko ng tapang para ipaglaban ang sarili ko, lalo na sa mga mapanghusgang tulad ni Aling Josefa. Kayla! Kayla! Sa wakas naman, nagpang-abot na tayo. Oh, kayo po pala, Aling Josefa. Bakit po? Ay wala naman. Mangungumusta lang naman ako. Ang tagal mo ring hindi umuwi dito sa atin eh. Ah, ang aga-aga nyo naman po maghanap ng chismis. Hindi naman to chismis. Ngayon na nga lang ulit tayo makakapagkwentuhan eh. Mano ba namang makibalita rin ako sa buhay mo, hindi ba? O ano po ba yung gusto nyong itanong? Sure ako na napakarami ng katanungan ng tumatakbo dyan sa utak nyo ngayon. Eh totoo nga ba yung balita? Na ano po? Na may dala kang bata nung umuwi ka. May nakakita raw sa'yo sa terminal eh. Dumating ka ng madaling araw, tapos may bitbit kang bata pag uwi mo sa inyo. Nakwento rin yun ng tricycle driver na naghatid sa inyo dito sa bahay niyo eh. Anong raw ba yun? Ah, opo, totoo po. May dala akong bata nung umuwi ako at kung ano man po yung hinala ninyo, totoo po yun. Anak ko po yung batang yun. Talaga? Eh ba't wala man lang naikukwento sa amin yung nanay mo? Eh, hindi rin naman po nila alam yun eh. Ngayon lang din naman nila nalaman. Naku, bakit hindi mo naman sinabi? May problema ba kayo ng tatay? At saka bakit hindi mo kasama yung tatay sa pag-uwi mo rito? Bigay mo na lang po sa akin yung kwentong yan, Aling Josefa. Di nyo na po kailangan malaman yung buong detalye. Ay syempre, nagtataka lang din naman ako. Hindi ka naman makakabuo ng bata ng mag-isa lang, di ba? May kumakalat din kasing balita na ano. Na ano po? Huwag kang ma-o-offend sa sasabihin ko ha. Pero ang sabi-sabi, kabit ka raw. Tapos ang kwento, kaya ka raw nagmamadaling umuwi rito kasi nahuli ka nung totoong asawa. Saan nyo naman po nasagap yung chismis na yan? Kayo talaga, oh? Dahin nyo pa mga reporter sa 24 oras kung makibalita, ah. Ay narinig ko lang din naman. Mas maganda na yung ako mismo ang magkumpirma, hindi ba? Basta po, masaya po ako ngayon nakasama ko yung anak ko. Kahit kami lang dalawang magkasama, okay na yun. Yun lang naman po ang dapat nyong malaman. Naku, mukhang totoo nga